Madalas mauna si Ernesto sa lahat. Alas 6 pa lang ng umaga, lumulutang na ang amoy ng floor wax sa lobby ng punong tanggapan ng RLD Cons, isang kumpanyang nagsasagawa ng malalaking proyekto sa syudad. Habang hawak niya ang map na parang baton ng orkestra, tahimik siyang gumagalaw, sanay sa musika ng kisap ng ilaw fluorescent, kaskas ng walis at kaluskos ng goma sa sahig. Sa gilid ng salamin na dingding, nakapaskil ang mga larawan ng matatangkad na gusali. Minsan tumatagal ang tingin niya roon, hindi dahil naiinggit, kundi dahil parang may inaantig na alaala ang bawat bakal at konkreto. Sukat, bigat, timbang. Mga wika na matagal na niyang kinakausap sa isipan. Umaga-nes, bati ni Mang Boy, ang gwardyang mauputing bigote na mahilig sa tsa. Maaga ka na naman. Di ka pa ba napapagod sa kakapakintab niyan? Mas okay na to, Mang Boy, sagot ni Ernesto, nakangiti ngunit mahinahon. Kapag maliwanag ang sahig, parang may pakinabang ang umaga. Parang may pinagdadaanan ka na namang malalim, biro ni Mang Boy, sabay higop ng tsaa. Sige, balitaan mo ko pag may kailangan. Tumango lang si Ernesto at nagpatuloy. Sa pagdampi ng mop, tumatalbog ang mga ilaw sa tiles na tila kumikindat sa kanya. Dumarating ang unang bugso ng mga empleyado. Nakaputing blouse, naka-necktie, maudalang laptop. Dumaraan na parang hangin sa harap niya. Ilan ang bahagyang ngumiti, karamihan hindi man lang tumingin. Normal lang, bahagi iyon ng mundong nakasanayan niya. Nakikita pero hindi pinapansin. Kuya, pakimop nga dito, may talsik ng kape. Sabi ng isa, bata pa mukhang intern. Hindi man lang nagtagpo ang kanilang mga mata. Opo, magalang na tugon ni Ernesto. Agad na pinunasan ang maliit na bahid. Nang tapos na, inabutan siya ng tingin ng isa pang empleyadong padabog na tumapak sa bagong linis na parte. Ay napo, sayang. Dapat mamaya ka maglinis pag wala nang dumadaan. Anang babae, maanghang ang boses. Pasensya na po. Sagot niyang walang tinig ng reklamo. Sa dibdib niya, walang kumikirot. Sanay na siya sa ganitong araw. Paalala na ang respeto. Minsan, parang tip na hindi mo alam kung darating. Sa likod ng building, malapit sa janitorial closet kung saan nakasalansan ng timba, walis at pulpul na brush, may lumang kahon na tinatakpan ng karton. Iyon ang lihim niyang aklatan. Mga librong nakuha niya sa ukay-ukay at donasyon. Basic Structural Design, Principles of Reinforced Concrete, pagbasa ng plano at sukat. Ang mga pahina, humahalimuyak ng lumang papel. Ang sulok, may tahe ng tape at lapis na marka. Sa tuwing break, binubuklat niya ito, binabasa ang mga terminong parang tinapay sa gutom niyang isip. Sa likod ng isang pahina, may maliit na kuwaderno kung saan iginuguhit niya ang mga payak na balangkas. Beam na suportado ng kolum. Truss na parang tulay ng isang lumang tulay sa probinsya. Sukat at hatol ng bigat na dapat ilipat ng pundasyon. Hindi iyon blueprint. Isa lang itong panimulang wika ng pangarap. Ernesto, kain na, tawag ni Aling Lita, kapwa janitor, habang bitbit ang baong pinakbet sa lumang plastic container. Susunod po, Aling Litz. Tapusin ko lang tong koridor, tugon niya. Nakikita kita lagi dyan sa mga libro mo. Bakit di ka mag-apply sa engineering sa gabi? Baka sakali. Anya, nakangiting may awa. Napangiti si Ernesto, ngunit may bigat sa mata. Sinubukan ko noon, kaso kulang ang pangmatrikula, tsaka may inuuwian ako. Hindi na nagtanong si Aling Lita. Alam ng iilan na si Ernesto ang sandigan ng nakababatang kapatid na may 2 maliliit na anak. Sa inuupahang kwarto nila sa pondo. Siya ang nagbabayad ng kuryente, tubig at kung minsan gatas. Kaya bawat overtime na tinatanggap niya, bawat madulas na sahig na pinapakinis, ay katumbas ng isang gabing may ilaw sa kanila. Pagbalik niya sa lobby, sumalubong ang 2 lalaki na naka-hard hat at magagara ang sapatos. Sino yung magang professor sa janitor closet? Nakita ko kanina may hawak na makapal na libro. Bulong ng isa, ngumangawa sa tawa. Baka nagmamarunong, sagot ng kasama, hindi pinababang boses. Tawagin mo nga ang maintenance, wag nang magpanggap ang mga yan, pang-mop lang sila.
Narinig iyon ni Ernesto, sapat na lakas para daanan ang hangin at dumapo sa tainga. Huminga siya ng malalim, ipinaba ang mop at nilinis ang sulok na tinapakan nila. Magandang umaga po, magalang niyang bati. Tipid ang sagot, sabay talikod. Sa ganoong sandali, para bang lumiliit ang mundo ni Ernesto. Isang janitor na may lihim na bokabulyaryo ng bakal, kahoy at konkreto. Isang mangingibig sa numerong walang nakakaalam na mahal niya. Bago magtanghali, umakyat siya sa mezzanine para punasan ng railings. Doon, makikita ang kabuuan ng lobby, ang pag-ikot ng oras, pagpasok ng kliyente, pag-alis ng mga sapatos na maingay. Sa di kalayuan, nakasabit ang isang poster. Vision, magtayo ng mga gusaling matibay, marangal at maganda. Napangiti siya, hindi porke nakakatawa, kundi dahil simple at totoo. Matibay, marangal, maganda. Bulong niya, pwedeng maging ganun din ang buhay. Uy, Nes, lapit muli ni Mang Boy. May dalang pandesal. Hating-hati tayo ha, para hindi lang sahig ang kumikintab, pati sikmura. Tamang-tama, Mang Boy. Salamat, sagot ni Ernesto. Sabay upo sa bakal na bangko. Nakatiig siya sa pandesal na may kaunting palaman. At sa pagitan ng dalawang kagat, ay nagbukas si Mang Boy ng usapan. Bakit ba lagi kang may dalang lapis? Naaamoy ko pa lang, parang may sinusukat ka sa hangin. Napahagig-gig si Ernesto. Naman ako kay Itay. Karpintero siya. Sabi niya, sukat muna bago pa ako. Kung kulang sa sukat, kulang sa dangal. Saglit siyang natahimik. Hindi ko man natapos ang pag-aaral, hindi ibig sabihin na di na pwedeng matuto. Tumango si Mang Boy na parang umunawa sa isang lihim. Ayos yan, basta wag ka lang masusunog sa pangarap. Hinding-hindi, Mang Boy. Sagot ni Ernesto. Pagsapit ng hapon, sumilip ang araw sa salaming pader. Lumilikha ng gintong guhit sa sahig na binarnis niya. Sa anino ng kanyang katawan, makikita ang kumpas ng taong sanay sa maliliit na gawain. Ngunit may malalaking iniingatan sa dibdib. Pagod na ang braso, nangingintab na ang noo, ngunit malinaw pa rin ang isip. Bago mag-time out, pumasok siya sa janitorial closet at dahan-dahang binuklat ang lumang Principles of Reinforced Concrete. May marka sa pahina kung saan tinatalakay ang load transfer mula slab papunta sa beam at mula beam papunta sa column at pundasyon. Sa gilid, isinulat niya, ang bigat na hindi kayang buhatin ng isa, ipapasa sa mas kaya. Ganito rin ang dignidad. Kapag pinapasa, umibigat sa tumatanggap. Kaya dapat marunong maghatid ng respeto. Kuya Ernesto, sumilip ang batang messenger na kakapasok lang sa kumpanya. Pwede po bang makahingi ng panyo? Nauhaw ako, naiwan ko yung akin. Meron dito, sabi ni Ernesto, inabot ang malinis na pamunas. Balik mo na lang mamaya. Salamat po, tugon ng bata. At sa unang pagkakataon sa buong araw, may mataring tumingin kay Ernesto na hindi lumampas, hindi lumusot, tumigil at kumilala. Nagpahid si Ernesto ng pawis at isinara ang aklat. Bukas ulit, aniya sa sarili, hawak ang mop na parang lumang kaibigan. Sa paglabas niya, sinalubong siya ng tila walang katapusang koridor na kailangan pang pakintabin. Sa bawat hagod ng mop, parang pinapakinis din niya ang buhaghag na bahagi ng sariling loob. Tahimik, walang reklamo, ngunit buo. At sa malalim na sulok ng kanyang isipan, may munting tinig na palagi. Balang araw, may makakakita rin sa kinang na kayang gawin ng kamay na ito. Kahit pa nagsisimula lang lagi sa isang simpleng mop at sa sahig na walang pangalan. Sa gitna ng kalsadang puno ng ingay ng sasakyan at pusina, nakatayo ang isang gusaling inaasahan na magiging sagisag ng tagumpay ng RLD Cons. Tinawag itong Crown Tower, isang matayog na istruktura na balak nilang maging simbolo ng modernong arkitektura sa syudad. Bawat pader nito'y salamin, bawat sulok ay nilalagyan ng mga magagarang disenyo at bawat sahig ay may nakalaang opisina para sa mga kumpanyang nais sumakay sa prestihiyo ng pangalan ng RLD. Ngunit sa likod ng karangyaan ng proyekto, nagsisimula ng lumitaw ang mga senyales ng pagkasira. Ernesto, nakikita mo ba to? Bulong ni Mang Boy habang sabay nilang pinagmamasdan ang gusali mula sa labas habang nanaalmusal ng pandesal.
Grabe, para bang kastilyo sa alapaap. Sabi nila, doble-doble ang puhunan dito. Napatingala si Ernesto. Pinagmamasdan ang matataas na crane na patuloy ang ikot. Oo nga, Mang Boy, kapag natapos yan, magiging sentro ito ng syudad. Pero natigilan siya at muling tumitig. Parang hindi balanse ang ilang poste. Naku, wag mong isipin yan. Alam na ng mga arkitekto yan. Sanay na sila. Sagot ni Mang Boy, sabay kagat sa pandesal. Ngunit hindi nawala ang kunot sa noo ni Ernesto habang tahimik siyang nanood. Sa loob ng gusali, araw-araw niyang naririnig ang pag-uusap ng mga tao tungkol sa laki ng puhunan. Bilyon ang ginastos dito. Bulong ng isang sekretarya sa kasama. Kung bumagsak ito, yari ang kumpanya. May isa pang empleyado ang nagsabi, kung ito ang magiging centerpiece ng kumpanya, siguradong mas dadami ang kliyente. Ang bawat salita ay parang kampana sa tenga ni Ernesto. Hindi siya bahagi ng mga plano, ngunit bawat crack na napapansin niya ay parang kirot na siya lang ang nakakaintindi. Isang hapon, matapos niyang punasan ng sahig sa ikalawang palapag, napansin niya ang dalawang engineer na nagtatalo. Hindi pwedeng isara ang site. Malaki ang mawawala sa atin, sigaw ng isa. Pero hindi stable ang foundation. Kailangan nating mag-adjust, sagot ng kasama. Pinagmasdan lang sila ni Ernesto mula sa malayo. Tahimik, ngunit nakikinig sa bawat salitang lumalabas. Hindi niya maiwasang mag-isip, kung mali ang simula, paano pa maitatama ang pagtatapos? Pagbalik niya sa janitorial closet, inilabas niya ang kanyang lumang kwaderno. Gumuhit siya ng simpleng plano. Ginaya ang nakita niyang layout ng gusali. Hinulat niya sa gilid kung saan mahina ang pundasyon. Kailangan ng mas malalim na pagkakabaon at dagdag na suporta. Hindi niya alam kung may makikinig sa kanya balang araw, pero iyon lang ang paraan para mailabas ang bigat ng iniisip. Habang tumatagal, unti-unting nababalot ng kaba ang mga empleyado. May mga balitang kumakalat na ilang investor ang nag-aalangan ng ipagpatuloy ang kanilang suporta. Sa kafeterya, naririnig ni Ernesto ang mga reklamo. Sabi ng asawa ko, malugi na tayo. Kung ganun, mawawalan tayo ng trabaho. Isa namang empleyado ang sumingit. Paano kung bumagsak ito habang ginagamit? Lalo tayong magadamay. Ang ganitong mga usapan ay mistulang anino na nakapaligid sa lahat. Sa gabi, habang nag-iisa, iniisip ni Ernesto ang lawak ng proyekto. Ganito ba talaga ang kapalit ng pagnanais na maging dakila? Malaki nga ang gusali, pero parang mabigat sa dibdib ng lahat. Bumalik sa kanya ang alaala ng ama niyang si Mang Doro na isang karpintero. Anak, aninang matanda noon, mas mabuti pang maliit pero matimay kaysa mataas pero hindi nakakatayo sa hangin. Iyon ang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya sa tuwing titingin sa Crown Tower. Isang araw, dumating ang may-ari ng kumpanya, si Mr. Delgado, isang lalaking matikas, laging nakasuot ng mamahaling suit at sapatos na kumikislap. Pumunta ito sa site kasama ang mga kilalang negosyanteng sumuporta sa proyekto. This will be the pride of RLD, buong yabang niyang pahayag. Ngunit sa likod ng kanyang tinig, dama ni Ernesto ang kaba. May naririnig siyang bulungan ng mga negosyante. Paano kung hindi matapos? Tanong ng isa. Masyado na tayong nalulugi dito. Dagdag ng isa pa. Pag-alis ng grupo, nagpasya si Ernesto na sumilip sa basement kung saan nakatayo ang mga haligi ng gusali. Doon niya nakita ang ilang basang bahagi. May mga bitak na hindi pinapansin ng iba. Humawak siya sa malamig na konkreto at marahang pinisil. Kung hindi ito masosolusyonan, babagsak palaga, bulong niya sa sarili. Ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita. Isa lang siyang janitor sa mata ng lahat. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi, nadaanan niya ang dalawang trabahador na nagiinuman. Kita mo yon? Hindi ko na alam kung matatapos pa to. Pero sigurado ako, kapag bumagsak yan, tayo ang sisisihin, sabi ng isa. Anong magagawa natin? Mga arkitekto na mismo ang sumusuko, sagot ng kasama. Tumigil sandali si Ernesto at nakinig. Ang bawat salitang iyon ay parang pakpak ng bagyo na unti-unting lumalaki.
Dumating ang mga araw na halos lahat ay nagiging negatibo. Sa tuwing pumapasok si Ernesto, nakikita niya ang mga trabahador na halos wala ng gana. Ang ilan, umaalis na at hindi na bumabalik. Ang gusali na dating inaasahan ng lahat ay nagiging simbolo na ng pagkabigo. Ngunit sa mga mata ni Ernesto, hindi pa ito tapos. May paraan, may solusyon, ngunit nananatiling lihim ang kanyang kaalaman. Wala pa siyang tapang para magsalita, sapagkat alam niyang pagtatawanan lang siya. Kaya't nanatili siyang tahimik, nagmamasid, at nag-iipon ng lakas ng loob para sa mga darating na araw. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy pa ring tumatayo ang gusali. Tila ba hinahamo ng tadhana. Ngunit sa bawat crack na nakikita ni Ernesto, alam niyang darating ang panahon na hindi na kayang itago ng salamin at pintura ang katotohanan. May malaking pagkakamali sa puso ng Crown Tower. At kung hindi kikilos ang mga may kapangyarihan, baka isang araw, maging abo na lamang ang pinapangarap nilang simbolo ng tagumpay. Ang mga sumunod na linggo ay tila bangungot para sa RLD Cons. Sa kabila ng grandeng pangarap para sa Crown Tower, paulit-ulit na nabibigo ang mga kilalang arkitekto na kinontrata ng kumpanya. Dumating si Architect Villarreal, kilala bilang isa sa pinakamahusay sa buong bansa, at buong kumpiyansang nagsalita sa harap ng mga empleyado. Walang problema rito, tatapusin natin ito sa itinakdang oras. Ngunit makalipas ang 3 linggo, nakita rin siya ng lahat na nakatungo, awisan at halatang nahihirapan. Isang araw, umalis siyang hindi man lang nagpaalam. Sinuko na rin ni Villarreal, Diyos ko, bulong ng isang sekretarya habang nakasulyap sa mga basang papel na iniwan ng arkitekto sa mesa. Siya na nga ang pinakamagaling. Paano pa yung iba? Sinundan ito ng mga pagdating ng iba pang eksperto. May isa pang grupo ng arkitekto na galing pa sa ibang bansa. Dumating silang may dalang malalaking blueprint at makabagong teknolohiya. Ngunit matapos ang 2 buwan, nagdesisyon silang itigil ang kanilang serbisyo. The structure is compromised beyond repair. Mariin na pahayag ng team leader. Naging headline pa ito sa ilang dyaryo. Mga arkitekto sumuko na sa Crown Tower. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Ernesto ay patuloy lamang sa kanyang simpleng trabaho. Paglilinis ng sahig, pagbubuhat ng basura, at pag-ayos ng janitorial closet. Ngunit sa bawat araw na dumadaan, hindi niya maiwasang mapansin ang unti-unting paglaki ng mga pitak sa pader at sahig ng gusali. Kapag gabi at siya na lang ang tao sa building, dumaraan siya sa mga pasilyo at marahang hinihipo ang konkreto para bang kinakausap ang mga ito. Hindi pa huli, bulong niya sa sarili, kahit alam niyang wala siyang karapatang magsalita. Isang umaga, habang nagwawalis sa may lobby, narinig niya ang 2 engineer na nagtatalo malapit sa elevator. Kung ipagpapatuloy pa natin ito, masisira ang reputasyon ng kumpanya, wika ng isa, mariing nakapamulsa. Pero paano naman yung perang nailabas na? Wala nang babawiin ng mga investor kung basta na lang nating susuko, sagot ng isa. Hindi na ito ligtas. Kapag tinuloy natin, masisira lang lalo at baka may masaktan. Tahimik na nakinig si Ernesto, ang kanyang walis nakahinto sa gilid. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpatibay ng kanyang kutob. Hindi kayang ayusin ng mga kilalang eksperto ang gusali. 1 linggo ang lumipas at dumating ang pinakamatinding dago. Matapos ang isang malakas na ulan, napansin ng lahat ang malaking crack na lumitaw sa 2 palapag. Sir, kailangan na nating lumikas. Delikado ito, sigaw ng isang foreman. Lumikas ang mga tao at ang dating puno ng kasiglahan na site ay naging lugar ng kaba at takot. Sa kantina, naging mainit ang usapan. Wala na, tapos na ang Crown Tower, ani ng isang trabahador habang nakayuko sa kanyang plato ng kanin. Kung pati mga pinakamagagaling na arkitekto ay sumuko, sino pa ang makakapag-ayos nito? Ngunit hindi nakisabay si Ernesto sa desperasyon. Sa halip, binuksan niya ang kanyang maliit na kuwaderno at muling gumuhit ng mga plano. Habang nakasandal sa isang dingding ng janitorial closet, sinimulan niyang iguhit ang basement ng gusali. Pinapakita kung saan dapat palakasin ang pundasyon. Nakapikit siyang sandali. Para bang kinakausap ang kanyang ama
na matagal nang pumanaw. Tama ba ako, Itay? Kung bubuhusan ito ng karagdagang suporta at gagamit ng mas tamang materyales, baka may pag-asa pa. Dumaan si Aling Lita at napansin ang kanyang ginagawa. Naku, Ernesto, baka mahuli ka ng mga supervisor at pagalitan ka. Hindi natin trabaho yan. Ngumiti lamang siya. Alam ko, Aling Litz, pero hindi ko maiwasan. Parang tinatawag ako ng gusali. Umiling lang si Aling Lita, ngunit may pag-aalala sa kanyang mga mata. Samantala, dumating ang balita na malapit nang magsampa ng kaso ang ilang investor laban sa kumpanya. Ang dating matikas na si Mr. Delgado ay madalas na lang nakikitang nakatungo at nagkakape ng 3 beses sa isang oras. Minsan ay dumaan siya sa lobby kung saan naglilinis si Ernesto. Kung hindi lang sana tayo nagmadali, bulong nito, hindi inaasahang may nakikinig. Kung hindi lang sana tayo nagmataas, naramdaman ni Ernesto ang bigat ng tinig ng may-ari. Hindi niya alam kung saan niya kinukuha ang lakas ng loob. Ngunit sa isip niya ay muling bumalik ang tinig ng kanyang ama. Sukat muna, bago pa ako. Hindi lang yun para sa bahay, kundi para rin sa buhay. Isang gabi habang naglalakad siya palabas ng gusali, nakasalubong na si Mang Boy na nakaupo sa guardhouse. Nes, nakikita mo ba? Parang hindi na ito matatapos. Napatingin si Ernesto sa matayog na istruktura na ngayon ay may mga bakod na at halos walang laman. Nakikita po, Mang Boy, pero hindi pa ito ang katapusan. Nagtaas ng kilay ang gwardya. Kung pati pinakamagagaling na arkitekto ay nag-give up, ano pang pag-asa? Hindi na sumagot si Ernesto. Ngunit sa kanyang dibdib ay may apoy na nagsisimulang lumiyab. Apoy ng paniniwala na may paraan pa. Kinabukasan, opisyal na inanunsyo ng kumpanya na pansamantalang ititigil ang proyekto. For safety concerns, ayon sa memo. Ang mga empleyado ay nagiyakan, ang ilan na may nagbitiw na agad. Ang Crown Tower na minsang ipinangarap bilang sagisag ng modernisasyon ay ngayoy naging simbolo ng pagkabigo at pagkasira ng tiwala. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, habang pinagmamasdan ni Ernesto ang gusali mula sa malayo, tahimik siyang nangako sa sarili. Kung hindi sila makakahanap ng paraan, ako ang gagawa ng paraan. Sa pagkakataong iyon, nagsimula ng mabuo sa kanyang isip ang pangungusap na magpapayanig sa lahat. Ako na ang mag-aayos nito. Matapos ideklara ng kumpanya na pansamantalang itiigil ang proyekto ng Crown Tower, mabilis na lumala ang sitwasyon. Ang isang gusali na sana'y magiging simbolo ng tagumpay ay naging pasanin na halos ikalugi ng buong kumpanya. Bawat araw ay may kasunod na suliranin, mula sa pag-alis ng mga investor hanggang sa pagdami ng mga reklamo ng mga trabahador na nawalan ng kabuhayan. Sa unang linggo ng pagtigil ng proyekto, nagsimula ng magbawas ng empleyado si Mr. Delgado. Isang malaking pulong ang ipinatawag sa conference hall. Doon, naroon ang mga sekretarya, engineer at ilang supervisor. Nasa gilid si Ernesto, naglilinis ng mesa habang palihim na nakikinig. Hindi ko na kayang sustentuhan ang lahat ng sahod kung wala namang papasok na pondo. Mariin na sabi ni Mr. Delgado, hawak-hawak ang kanyang sentido. Kailangan nating magtanggal. Nagbulungan ang lahat. May ilan na agad lumapit upang ipagtanggol ang sarili. Sir, matagal na akong naglilingkod dito. Sigaw ng isang engineer. Sir, may pamilya akong binubuhay, pagmamakaawa ng isa pang empleyado. Ngunit walang nagawa ang may-ari. Kailangan niyang magbawas upang kahit paano'y hindi tuluyang bumagsak ang kumpanya. Umalis ang marami ng luhaan. Dala ang bigat ng pagkadismaya. Nakita ni Ernesto kung paanong ang mga taong minsang naglakad ng taas noo sa gusali ay ngayoy parang mga aninong, walang patutunguhan. Sa labas ng kumpanya, unti-unti nang naglabasan ang mga balitang ikinasira ng pangalan ng RLD Cons. Sa pahayagan ay nakalathala ang headline, Crown Tower, delikadong proyekto. Mga investor, nagbawi ng suporta. Sa telebisyon, nag-interview ang ilang dating arkitekto na nagsabing wala na raw pag-asa ang gusali. Bakit pa nila tinuloy yan? Halos imposibleng ayusin. Ani ng isang arkitekto sa kamera. Wala nang maglalakas loob na tumaya pa riyan. Dagdag ng isa. Sa bawat salita, lalong nadungisan ang reputasyon ng kumpanya.
Ang dating pinagkakatiwalaan ay ngayoy pinagtatawanan at iniiwasan. Ang mga tao sa syudad ay nagsimulang iwasan ang gusali na tila isang halimaw na naghihintay ng pagbagsak. Si Ernesto, araw-araw na pumapasok, tahimik lamang sa kanyang gawain. Ngunit ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Sa pantry, naririnig niya ang mga natitirang empleyado na nag-uusap. Baka magsara na ang kumpanya, ano na ang mangyayari sa atin? Ang dami ko pang utang, paano ko babayaran kung mawalan ng trabaho? Ang pamilya ko umaasa sa sweldo ko dito. Habang tinupunasan ni Ernesto ang mesa, pinakinggan niya ang bawat salita. Hindi lang pala gusali ang nasisira, kundi pati buhay ng mga taong umaasa rito. Samantala, lalong nadagdagan ang problema nang magpasya ang ilang investor na magsampa ng kaso laban sa kumpanya. Pinatawag si Mr. Delgado sa korte at ilang araw siyang halos hindi lumabas ng kanyang opisina. Isang gabi, habang naglilinis si Ernesto sa hallway, narinig niya ang mahinang tinig ng may-ari mula sa loob ng opisina. Diyos ko, anong nagawa ko? Pinagkatiwalaan nila ako. Ngayon lahat sila ay nagdurusa. Bulong ni Mr. Delgado habang nakasubsob sa mesa. Sandali lang tumigil si Ernesto. Tumingin sa saradong pinto at saka nagpatuloy sa paglalakad. Hindi siya makapagsalita. Hindi iyon ang kanyang lugar. Ngunit sa puso niya, gusto niyang sabihing hindi pa huli ang lahat. Sa mga susunod na linggo, halos tuluyan nang bumagsak ang morale ng kumpanya. Ang mga trabahador na dating masigla ay naglalakad na ngayon na parang mga talunang sundalo. Ang mga opisina ay may mga bakanting mesa at ang mga telepono ay bihira ng tumunog. Parang multo na ang gusali natin, sabi ni Aling Lita isang hapon habang sabay silang kumakain ni Ernesto. Noon, ang dami-daming tao. Ngayon, parang nawalan na ng buhay ang lahat. Hindi lahat ng nawala ay tuluyang mawawala, Aling Litz, sagot ni Ernesto. Pilit na nagbibigay ng pag-asa. Umiling si Aling Lita. Maganda ka pang magsalita, Ernesto. Pero sa totoo lang, mahirap nang maniwala. Kasabay nito, lalo pang lumala ang usapin sa media. May mga mamamahayag na pumapasok sa gusali upang kumuha ng litrato ng mga crack at ng abandonadong construction site. Ang bawat larawan ay nagdadala ng kahihiyan sa pangalan ng kumpanya. Sa isa pang pulong, halos mawalan ng lakas ng loob ang natitirang staff. Sir, hindi na natin kayang ituloy ang Crown Tower. Baka mas mabuting gibain na lang ito. Mungkahi ng isang manager. Tama, imposible nang maibalik ang tiwala ng publiko. Dagdag ng isa. Ngunit nanahimik lang si Mr. Delgado. Sa kanyang mga mata, makikita ang paghihirap ng isang taong halos sumuuna. Si Ernesto, sa kabilang banda, ay mas lalong pinupukaw ng lahat ng nakikita at naririnig niya. Ang bawat reklamo, ang bawat pagluha ng mga natanggal, at ang bawat piraso ng balitang sumisira sa kumpanya ay parang mga pako na tumatama sa kanyang puso. Hindi siya eksperto, hindi siya arkitekto, ngunit alam niyang may nalalaman siya. Mga ideyang hindi pa niya mailakas loob na sabihin. Habang pauwi siya isang gabi, nadaanan niya ang Crown Tower na balot ng itim na bakod at mga karatulang Danger Unsafe Structure. Tumigil siya at tinitigan ito. Ang gusali, kahit sugatan, ay nakatayo pa rin, parang isang higanteng sumusubok huminga sa kabila ng sugat sa katawan. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang tinig ng kanyang ama. Ang tunay na lakas ng bahay ay nasa pusod ng lupa at sa puso ng gumawa nito. At doon, dahan-dahang nabuho sa kanyang loob ang panata. Kung ang mga arkitekto ay sumuko at ang kumpanya ay halos bumigay, marahil ay panahon na para magpakatapang siya. Hindi pa niya alam kung paano at kailan. Ngunit sigurado siya sa isang bagay. Hindi siya papayag na tuluyang gumuho ang Crown Tower. Hindi habang may kakayahan siyang kumilos. Ang mga araw na puno ng problema sa kumpanya ay naging apoy na lalo pang nagpaalab sa kanyang damdamin. Sa bawat pagbagsak ng tiwala ng iba, mas tumipibay ang kanyang sariling paniniwala. Sa gitna ng kaguluhan, unti-unti nang nagkakalinaw ang kanyang magiging papel sa kasaysayang ito. Isang hapon, habang abala si Ernesto sa paglilinis ng lobby,
na ngayoy tila mas tahimik kaysa dati, napansin niya ang grupo ng mga arkitekto at engineer na nag-uusap malapit sa reception. Dalawa sa kanila ay halatang mainit ang ulo, nakataas ang boses at parang wala nang pakialam kung marinig sila ng iba. Lumapit ang isang trabahador na kakilala ni Ernesto at bumulong sa kanya. Alam mo, Nes, kahit sino pa raw ang ilagay dito, wala na talagang magagawa. Sira na ang Crown Tower. Tumigil siya sa pagwawalis at tiningnan ang gusali sa labas. Sa isipan niya, dumaloy ang mga guhit at sukat na ilang ulit na niyang inaral sa kanyang lumang kwaderno. Hindi niya napigilan ang sarili at marahang nagsabi, kung maaayos ang pundasyon at mabibigyan ng dagdag na suporta ang basement, may pag-asa pa. Nagkataong narinig siya ng isa sa mga arkitektong nakatayo. Napalingon ito at agad siyang tinitigan mula ulo hanggang paa. Ano raw? Matalim na tanong ng lalaki. Ikaw, janitor ka lang. Tapos ikaw ang may ideya para sa Crown Tower? Nagtawanan ang mga kasama nito. Baka bukas, sabihin niya siya na rin ang gagawa ng blueprint. Biro ng isa. Huwag mong samihing may lisensya ka ring mag-arkitekto? Namula ang mukha ni Ernesto ngunit nanatili siyang kalmado. Wala po akong lisensya, pero matagal ko nang pinag-aaralan ng estruktura kahit sa mga lumang libro lang. Nakita ko ang ilang mali sa pundasyon. Tumigil ka na nga! Putol ng arkitekto. Sabay palakpak ng mabigat na folder sa mesa. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Kung mga profesional nga ay sumuko, paano pa ikaw? Isa kang tagawalis lang. Narinig ng ibang empleyado ang sigawan at unti-unting naglapitan. Ang ilan, umilinglam at umalis. Ang iba, nakinig na tila nanonood ng palabas. May isang sekretaryang bumulong sa kasama. Grabe, ang kapal ng mukha ng janitor. Naisipang makialam. Naramdaman ni Ernesto ang bigat ng lahat ng mata na nakatitig sa kanya. Pilit niyang hinigpitan ang hawak sa walis, para bang iyon ang tanging nagbibigay lakas sa kanya na manapili. Hindi ko po sinasabi na mas magaling ako sa inyo, sagot niya sa mababang tinig. Sinasabi ko lang kung ano ang nakikita ko. Baka makatulong. Ngunit lalo lang itong naging dahilan ng tawanan. Ayun na, janitor na naging arkitekto. Ano susunod? Maging CEO, sigaw ng isa, sabay halakhak. Ang kanilang mga tinig ay umalingaw-ngaw sa buong lobby na parang martilyong paulit-ulit na humahampas sa dignidad ni Ernesto. Nang dumaan si Mr. Delgado, narinig niya ang gulo at lumapit. Ano na naman to? Tanong niya, halatang inis. Sir, sabi ng isang arkitekto, itong janitor ninyo nagkukunwaring may alam sa konstruksyon. Dapat turuan to ng leksyon. Napatingin si Mr. Delgado kay Ernesto, ang tanyang mga mata, pagod at puno ng panghuhusga. Ernesto, trabaho mo lang ay panatilihing malinis ang gusali. Huwag ka nang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Napayuko si Ernesto. Opo, sir. Ngunit sa loob-loob niya, sumisigaw ang kanyang puso. Naiintindihan ko, higit pa sa inaakala ninyo. Pagbalik niya sa janitorial closet, naupo siya sa kahoy na upuan at inilabas ang kanyang kwaderno. Pinagmasdan niya ang mga linya at guhit na ginawa niya kagabi. May bahid ng panghihinayang sa kanyang mga mata, ngunit kasabay nito'y may ningas na lumalaban sa kanyang dibdib. Dumating si Aling Lita at tahimik na naupo sa tabi niya. Narinig ko ang nangyari, sabi nito. Huwag mong inindihin ang mga iyon. Sanay ka na, di ba? Matagal ka nang minamaliit dito. Alam ko, Aling Litz, sagot niya. Pero iba ang pakiramdam ngayon. Parang pinatay nila ang maliit na lakas ng loob na buo ko ng ilang taon. Umiling si Aling Lita. Hindi sila ang magdidikta ng halaga mo, Ernesto. Kung maniniwala kang may alam ka, huwag kang mahihiyang ipaglaban yon. Hindi mo kailangan ng lisensya para magkaroon ng mata at isip. Napangiti siya, kahit may bigat pa rin sa dibdib. Salamat, Aling Litz, pero mahirap. Wala akong boses sa mundong to. Kinagabihan, habang pauwi, dumaan siya sa ilalim ng anino ng Crown Tower. Tinitigan niya ang mga bitak na halos ikahiya ng buong kumpanya. Sa halip na takot, nakaramdam siya ng kakaibang tapang. Kung hindi ako makikinig sa kanila, makikinig ako sa sarili ko. Bulong niya sa dilim. Ngunit kinabukasan, lalo siyang pinagtawanan ng mga empleyado. Sa pantry, may nagkunwaring may hawak na mop at sumigaw, Architect Ernesto, Master of Mopitecture!
Naawa ang lahat maliban kay Mang Boy na nakatayo sa gilid, mariing nakatingin. Huwag mong intindihin. Bulong ng gwardya nang lumapit siya. Wala silang alam. Ikaw, alam mo kung anong nasa loob mo. Tumamulang si Ernesto, ngunit ramdam niya ang sugat sa kanyang dignidad. Ang pangmamaliit na naranasan niya ay tila apoy na nagsisimula ng pumatay o magpanday sa kanya. At sa kanyang puso, pinili niyang gawin itong pandayan, hindi para sa paghihiganti, kundi para patunayan na ang isang janitor na gaya niya ay may kakayahang magbigay ng solusyon kahit hindi nila inaasahan. Ang mga salita ng kanyang ama ay muling bumalik sa kanyang alaala. Huwag mong hayaang ang iba ang magtakda ng hangganan ng alam mo. Kung alam mong totoo ang sukat mo, ipaglaban mo yon. At sa gitna ng panghahamak na kanyang tinanggap, nagsimulang humubog ang panata sa kanyang puso. Hindi siya titigil, hindi siya uurong. Kahit tawanan, maliipin o sabihang wala siyang alam, may isang araw na makikita nila na ang isang janitor ay hindi lamang basta tagawalis, kundi maaaring maging taong may kakayahang bumuo at magligtas ng isang gusali. Kinagabihan, matapos ang kahihiyan na naranasan ni Ernesto sa harap ng mga arkitekto at empleyado, naglakad siya pauwi sa makipot na daan patungo sa inuupahang kwarto sa Tondo. Mabigat ang kanyang mga paa, ngunit mas mabigat ang kanyang dibdib. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Lando, kasama ang dalawang maliliit na anak nito. "Kuya, salamat at nakabili ka ng gatas." Mahina at may pasasalamat na wika ni Lando. Ngumiti si Ernesto, pilit na itinatago ang hapdi ng panghahamak na naranasan niya. Sa halip na magreklamo, iniabot niya ang natitirang pera sa kanyang kapatid. "Heto, magtabi ka para bukas. Huwag kang mag-alala, malalampasan din natin ito." Matapos nilang umain ng hapunan, pumasok si Ernesto sa maliit na bahagi ng kwarto na tinatawag niyang sulok ng pag-aaral. Nasa isang lumang kahon ang mga librong iniingatan niya, makakapal na aklat tungkol sa basic structural design, principles of reinforced concrete at ilang manuals ng carpentry na nabili pa ng kanyang ama noon sa murang halaga. Isa-isa niyang binuklat ang mga ito, pinapahid ang alikabok na nakadikit sa mga pahina. Habang binabalikan ang mga guhit ng beam at column, naaalala niya ang kanyang kabataan. Bata pa lamang siya ay kasama na niya ang kanilang ama, si Mang Doro, sa paggawa ng mga bahay sa probinsya. "Ernesto," sabi nito noon habang hawak ang martilyo, "ang bawat pako ay may halaga. Kapag mali ang tagpas mo, babagsak ang buong dingding. Kaya tandaan mo, sukat muna bago pako." Ang simpleng aral na iyon ang naging gabay niya sa lahat ng bagay, hindi lang sa kahoy at konkreto, kundi pati sa buhay. Sa eskwela, hindi naging madali ang kanyang kabataan. Mahilig siyang gumuhit at magbilang. Ngunit dahil sa kahirapan, madalas ay lumiliban siya upang tumulong sa ama sa pag-aayos ng bahay ng mga kapitbahay. Nang makatapos siya ng high school, hindi na siya nakapagpatuloy ng kolehiyo. Naging janitor siya sa kumpanya, ngunit ang pagmamahal niya sa arkitektura ay hindi kailanman nawala. Sa tuwing may librong nakikita sa ukay-ukay, binibili niya ito kahit ang kapalit ay pagtitipid sa pagkain. Habang nakaupo sa ilalim ng ilaw ng maliit na bumbilya, muling kinuha ni Ernesto ang kanyang lumang kuwaderno. Doon nakasulat ang mga obserbasyon niya tungkol sa Crown Tower, kung paano dapat palakasin ang pundasyon, kung anong materyales ang mas nararapat, at kung paano ililipat ang bigat ng gusali upang hindi bumigay. May mga guhit na para bang blueprint, ngunit simpleng bersyon lamang ng isang taong walang diploma, ngunit puno ng diskarte. "Kuya, anong ginagawa mo?" tanong ng pamangkin niyang si Junjun, isang 8 taong gulang na batang makulit. "Gumiguhit lang ako, Junjun," sagot ni Ernesto, sabay pakita ng simpleng drawing ng poste at beam. "Para saan yan?" "Para mas tumibay ang isang gusali, para hindi bumagsak kahit dumating ang ulan at lindol." "Wow, kuya! Parang ikaw si Superman.
Masayang sagot ng bata. Napangiti si Ernesto at marahang hinaplos ang ulo ng pamangkin. Hindi ako Superman, Junjun. Pero gusto kong matuto kung paano mailigtas ang mga bahay at gusali para walang masaktan. Minsan, habang nasa trabaho siya kinabukasan, may napansin si Ernesto na hindi pangkaraniwan. Habang naglilinis sa basement ng gusali, napansin niya ang ilang bahagi ng pundasyon na halatang minadali ang pagkakagawa. Dapat mas malalim ito. Bulong niya sa sarili, sabay hawak sa malamig na konkreto. Dahil sa kaalaman niyang nakalap mula sa kanyang ama at sa mga libro. Alam niyang hindi sapat ang ginawang suporta. Kung magpapatuloy ang ganito, tiyak na lalong lalala ang problema ng gusali. Nang gabing iyon, mas lalo siyang nagsumikap mag-aral. Binasa niya muli ang isang librong halos punit-punit na sa tagal ng gamot. Principles of Reinforced Concrete. Doon niya muling natutunan kung paano kumikilos ang bigat mula sa itaas hanggang sa pundasyon. Sa gilid ng pahina, sumulat siya ng sariling tala. Kung saan mahina, doon dapat palakasin. Hindi sapat ang maganda, dapat natibay. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng kanyang kaalaman ay ang kirot ng panghahamak na naranasan niya. Paulit-ulit niyang naaalala ang tawanan ng mga arkitekto at empleyado. Janitor lang. Iyon ang salitang umuukit sa kanyang isip. Sa halip na bumigay, ginamit niya itong gasolina para lalong magsikap. Sa bawat pangungutya, mas lalo siyang humuhugot ng tapang para patunayan na may alam siya. Isang gabi, napansin siya ni Lando na hindi pa natutulog. "Kuya, magpahinga ka na. Baka mapagod ka masyado." "Hindi pa, Lando," sagot niya. Nakatitig pa rin sa kanyang mga guhit. Kapag bumagsak ang gusali, mas maraming buhay ang masisira. Kung kaya kong gawin ang kahit maliit na bagay para maiwasan yon, hindi ako titigil. Tahimik lang si Lando, ngunit nakikita niya ang ningas sa mga mata ng kanyang kuya. Isang ningas na hindi kayang patayin ng kahit anong panghahamak. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nadadagdagan ang kaalaman ni Ernesto. Minsan, habang naglilinis sa opisina ng mga engineer, palihim siyang sumisilip sa mga iniwang plano. Hindi niya iyon kinokopya, ngunit iniintindi niya kung paano nakaayos ang mga linya at sukat. At kapag may hindi siya maintindihan, binabalikan niya ang kanyang mga libro sa bahay. Sa kanyang isipan, unti-unti nang nabubuo ang isang malinaw na larawan. May paraan para maayos ang gusali. Ngunit alam niyang hindi madali ang labanan. Hindi sapat ang kaalaman lang. Kailangan din ng lakas ng loob at pagkakataon. At sa mga gabing tahimik habang naririnig niya ang huni ng kuliglig at ang marahang hilik ng kanyang kapatid at mga pamangkin, binubulong niya sa sarili. Hindi ako mananatiling janitor lang. May araw na makikita nila kung ano ang kayang gawin ng isang taong hindi sumuko sa pag-aaral, kahit sa sariling paraan. Ang kanyang lihim na kaalaman, ang mga aral mula sa ama, ang mga libro na pinag-ipunan, at ang sariling pagsusuri sa gusali, ay naging sandatan niyang nakatago. Sa oras na dumating ang pagkakataon, handa siyang buksan ito sa mundo, kahit gaano pa karaming tao ang tatawa o hahamak sa kanya. Sa puso niya, alam niyang iyon ang magiging simula ng pagbabalik ng dignidad, hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa gusaling ngayoy nakabipin ang kapalaran. Lumipas ang mga buwan, at lalo lamang lumubha ang kalagayan ng Crown Tower. Ang dating ipinagmamalaking gusali ay unti-unti nang naging simbolo ng kahihiyan at pagkakamali. Sa bawat pagdaan ng ulan, mas lumalalim ang mga bitak sa pader. Sa bawat pagyanig ng lupa, mas humihina ang pundasyon. Ang mga taong minsan ay humanga sa taas ng istrukturang ito ay ngayoy lumilingon na lamang upang pagtawanan o katakutan. Isang gabi ng malakas na ulan, nagdesisyon ng ilang trabahador na sumilip sa loob ng gusali para tiyakin ang kaligtasan ng mga naiwan pang gamit. Ngunit halos lahat sila ay natakot nang makita ang malalaking crack na naglitawan sa ikatlong palapag. "Delikado na to, baka bumagsak na habang nandito tayo," sigaw ng isa habang halos madulas sa basang sahig. Agad silang nagsilikas at nagsumbong sa kanilang ka-supervisor. Kinabukasan mabilis na kumalat ang balita. Crown Tower,
halos gumuhuna. Dahil sa pangyayaring iyon, biglang umatras ang lahat ng arkitekto at inhinyero na natitira pa sa proyekto. Naglabas sila ng opisyal na pahayag na hindi na nila kayang sagutin ang responsibilidad sa anumang mangyayari. We cannot risk our reputation and lives any further, mariing wika ng isa sa mga konsultan. Isa-isang nilisan ng mga truck ng mga kagamitan ang site at naiwan ang gusali na tila isang bangkay na pinabayaan. Sa opisina ng RLD Cons, halos malugi na rin ang kumpanya. Ang telepono ay walang tigil sa pagtunog, puro reklamo, puro paniningil, puro demanda. Ang mga investor na dating nakangiting kasama ni Mr. Delgado sa mga meeting ay ngayon nagpadala ng mga abogado. Isa-isang ipinatawag ang mga opisyal ng kumpanya sa korte upang humarap sa mga kaso ng kapabayaan at pandaraya. Ang opisina, na minsang puno ng sigla, ay ngayon tila hukay ng kalungkutan. Sir, kailangan na po nating isara ang kumpanya. Mariing sabi ng isang manager habang nakaupo sa harap ni Mr. Delgado. Hindi pwede, sagot ni Delgado, nanginginig ang boses. Kung isasara natin, tuluyan ang mawawala ang pangalan ko. Ang lahat ng pinaghirapan ko, mauuwi sa wala. Pero sir, singit ng hisa, hindi na safe ang gusali. Kung may masaktan pa, mas lalong lalaki ang kaso laban sa atin. Napahawak si Delgado sa kanyang ulo. Halos wala na siyang masabi, tila binubugbog ng bigat ng mga problema. Sa gitna ng lahat na nito, patuloy pa ring pumapasok si Ernesto sa kanyang trabaho bilang janitor. Bagaman halos wala ng tao sa opisina, nanatili siyang tapat. Pinupunasan pa rin niya ang mga mesa, nililinis ang sahig, at inaalis ang alikabok na bumabalot sa mga iniwang gamit. Ngunit habang nag-iisa sa loob ng gusali, mas malinaw niyang nakikita ang pagkasira ng estruktura. Ang mga poste na dapat matatag ay ngayoy tila nakayuko. Ang mga sahig ay may bakas ng tubig at kalawang. Kung hindi ito aayusin, tiyak na babagsak ito sa susunod na lindol. Bulong niya habang hinahaplos ang malamig na pader ng basement. Ngunit wala siyang karapatang magsalita. Sa mata ng lahat, isa lamang siyang janitor na walang boses. Sa labas, lalong nag-alsa ang mga tao. May mga nagprotesta sa tapat ng kumpanya. Dala ang mga placard na may nakasulat, "Ibalik ang pera ng mamamayan" at Crown Tower, simbolo ng kasakiman. Ang media naman ay araw-araw na nag-uulat tungkol sa paglulugmok ng proyekto. Sa bawat ulat, lalong lumalalim ang sugat ng kumpanya. Si Ernesto, habang nakaupo sa guardhouse, asama si Mang Boy, ay tahimik na nakikinig sa balita sa radyo. "Nes, tingnan mo, wala nang nagtiwala," sabi ni Mang Boy habang umiling. "Hindi pa huli, Mang Boy," sagot ni Ernesto, nakatingin sa gusali na animoy sugateng sundalo. "Habang nakatayo pa yan, may pag-asa pa. Pero Nes, pati mga arkitekto sumuko na." Sila eksperto. Tayo? Ano pa tayo? Hindi sumagot si Ernesto. Sa halip, pinakawalan niya ang isang malalim na buntong hininga. Sa puso niya, alam niyang mali ang iniisip ng lahat. Hindi pa tapos ang laban. Lumipas pa ang mga linggo at tuluyan nang ipinasara ng gobyerno ang gusali. Naglabas sila ng babala. Danger zone. Strictly no entry. Nilagyan ng dilaw na police line ang paligid at binantayan ng mga gwardya. Ngunit kahit ganoon, gabi-gabi, lihim na pumupunta si Ernesto upang silipin ang gusali. Pinagmamasdan niya ito mula sa malayo, tila kaibigang iniwang sugatan. Isang gabi, habang nakatayo siya roon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napatakbo siya sa ilalim ng isang bubungan at mula roon ay natanaw ang gusali. Sa kabila ng unos, nakatayo pa rin ito bagaman sugatan. At sa kanyang isipan, tumatak ang isang bagay. Kung sila ay sumuko, ako hindi. Kung sila ay tumalikod, ako lalapit. Kinabukasan, pumasok siya sa kumpanya at nasilayan si Mr. Delgado na halos mawalan na ng pag-asa. Nakaupo ito sa kanyang opisina, nakatitig sa mga papel na puro pula ang marka, mga utang, mga demanda, mga kontrata na hindi natupad. "Sir," mahina, ngunit malinaw na sabi ni Ernesto nang lumapit siya. "May paraan pa." Napatingin si Delgado, tila nagulat. "Ano raw?"
May paraan pa po para mailigtas ang gusali. Hindi pa huli ang lahat. Nanlaki ang mga mata ng may-ari, ngunit agad ding ngumiti ng mapait. Ikaw na naman, Ernesto, huwag mo na akong paasahin. Kung mga eksperto nga ay sumuko, bakit ka naniniwala na kaya mo? Ngunit sa mga salitang iyon, hindi na natakot si Ernesto. Sa halip, lalo pa siyang nagningning. Sa kanyang isipan, malinaw ang larawan. Ito na ang pagkakataon. Ang oras na matagal na niyang hinihintay ay dumating na. At sa puntong iyon, nagsimulang gumalaw ang kanyang panata. Hindi na siya mananahimik. Hindi na siya magtatago sa likod ng mop at walis. Sa susunod na sandali, sasabihin niya sa lahat ang katotohanang matagal nang nag-aalab sa kanyang dibdib. Ako na ang mag-aayos nito. Umaga ng isang Miyerkules, tila mas mabigat ang hangin sa loob ng kumpanya. Ilang empleyado na lamang ang pumapasok. Karamihan ay naghihintay na lang ng kanilang separation pay o kaya'y nagbabalak ng lumipat sa ibang kumpanya. Ang Crown Tower ay tuluyan ng isinara, balot ng dilaw na police line at may mga bantay na gwardiya upang walang makapasok. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon pa rin si Ernesto. Nakaupo sa gilid ng lobby at nililinis ang sahig na halos wala nang dumadaan. Habang nagwawalis siya, napansin niyang paparating si Mr. Delgado. Nakayuko, bitbit ang makapal na folder na puno ng papeles. Sumalubong dito ang ilang natitirang staff na halatang hindi na alam ang gagawin. Sir, nag-withdraw na rin po ang huling investor. Wala na pong pondo para sa pagpapatuloy ng proyekto. Mariing sabi ng manager. Napahinto si Delgado. Halos malaglag ang folder sa kanyang kamay. Wala na, bulong niya. Saka umupo sa isang upuan na parang nawalan ng lakas ang kanyang tuhod. Naroon si Ernesto, nakatingin mula sa malayo. Sa loob ng kanyang dibdib, ramdam niya ang pighati ng may-ari. Ilang gabi na rin niyang iniisip kung paano siya magsisimula, kung paano niya sasabihin ang matagal na niyang iniingatan. At sa sandaling iyon, tila isang tinig mula sa loob ang nagtulak sa kanya na yun na ang oras. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mr. Delgado. Tahimik muna siya. Hawak pa rin ang walis, ngunit nagsalita na rin sa wakas. Sir, ako na po ang mag-aayos ng gusali. Partigil ang lahat ng nasa paligid. Napatingin ang mga natitirang staff, ang manager at maging si Mang Boy na noon ay nasa guardhouse. Parang isang bombang pumutok ang kanyang sinabi. Ano raw? Halos sabay-sabay na tanong ng mga empleyado. Siya, ang janitor? Sigaw ng isa, sabay tawa. Baka nagpapatawa lang. Kung mga eksperto nga, sumuko na. Tapos siya? Nakatahimik si Delgado. Tinitigan si Ernesto na tila hindi makapaniwala. Ano bang pinagsasasabi mo, Ernesto? Wala ka namang diploma, wala ka ring lisensya. Humakbang si Ernesto, matatag ang boses kahit ramdam ang panginginig ng katawan. Wala po akong lisensya, sir. Pero matagal ko na pong pinag-aaralan ng gusali. Alam ko kung saan nagkamali. Alam ko kung anong dapat gawin. Mas lalong lumakas ang tawanan ng ilan. Narinig nyo? Alam daw niya kung anong dapat gawin? Sigaw ng isang babae sa accounting. Baka bukas, maging presidente na rin siya ng kumpanya. Ngunit hindi napinag si Ernesto. Hindi ako nagbibiro, aniya. Mariing nakatingin kay Mr. Delgado. Kung papayagan niyo ko, gagawin ko ang lahat para maayos ang gusali. Hindi ko kailangan ng malaking bayad. Ang kailangan ko lang ay ang pagkakataon. Tahimik na napatingin si Delgado sa kanyang mga mata. Sa kabila ng tawanan at panghahamak, may nakita siyang kakaiba kay Ernesto. Isang determinasyon na hindi niya nakikita kahit sa pinakamagaling na arkitekto na kinuha nila. Damdamin ng taong naniniwala sa ginagawa niya, hindi para sa pera, kundi para sa mas malalim na dahilan. Lumapit si Mang Boy at maingat na bumulong kay Delgado. Sir, baka naman dapat niyo siyang pakinggan. Matagal ko nang nakikita ang taong yan. Hindi siya basta janitor lang. May alam siya at higit sa lahat, may puso siya. Umiling ang manager. Hindi pwede yan. Kapag pumayag tayo, baka lalo kung ako'y pumalpak. Wala na ring mawawala sa inyo. Pero kung tama ako, may pag-asa pa ang kumpanya. Nagtagal ang katahimikan sa buong labi. Tanging tik-tak ng orasan ang maririnig.
Sa wakas, bumuntong hininga si Delgado at nagsalita. Kung ganon, Ernesto, sige, subukan mo pero isang kondisyon, wala kaming gagastusin. Kung paano mo gagawin, nasa sayo na yon. At kung pumalpak ka, wala kang aasahang kahit ano mula sa kumpanya. Tumango si Ernesto, may ningning sa mga mata. Opo sir, inanggap ko. Nagpatuloy ang tawanan ng iba, ngunit hindi na iyon mahalaga kay Ernesto. Ang mahalaga, nabuksan na ang pinto para sa kanya. Sa loob-loob niya, bumibigat ang responsibilidad na nakapatong sa kanyang balikat. Ngunit kasabay nito, naroon din ang pag-asa. Ang pag-asang matagal na niyang hinihintay. Pag-uwi niya ng gabing iyon, agad siyang nagtipon ng ilang dating trabahador na nawalan ng trabaho dahil sa proyekto. Nakita niya ang ilan sa kanila sa maliit na karinderya sa Vanto. Mga kasama, panimula niya, alam kong mahirap ang sitwasyon natin, pero gusto kong subukan nating ayusin ang Crown Tower. Hindi ko kayo mababayaran ng malaki, pero sisiguraduhin kong ligtas kayo at may bahaging ibibigay sa inyo kapag nagtagumpay tayo. Nagtinginan ng mga tao, nagdadalawang isip. Ngunit isa sa kanila, si Tonyo na dating mason, ang unang nagsalita. Kung may tiwala ka, Ernesto, susubukan ko. Mas mabuti na to kaysa walang ginagawa. Isa-isa sumunod ang ilan pang trabahador. Kinagabihan, binuksan ni Ernesto ang kanyang kwaderno at ipinakita sa kanila ang mga guhit at plano na matagal na niyang ginagawa. Ipinaliwanag niya kung paano dapat palakasin ang pundasyon, kung anong materyales ang maaaring gamitin at kung paano nila maisasalba ang gusali sa mas praktikal na paraan. Nakatitig ang lahat, nakikinig, at sa unang pagkakataon nakaramdam sila ng pag-asa mula sa isang taong hindi nila inakalang magbibigay ng ganitong direksyon. Sa sandaling iyon, nagsimula ang isang bagong kabanata para kay Ernesto. Mula sa pagiging tahimik na janitor na lagi lamang nasa gilid, ngayoy humarap siya sa gitna at buong tapang na ipinahayag ang panata na matagal na niyang tinatago. Siya na ang mag-aayos ng gusali. At kahit marami pa ang tatawa at hahamak, hindi na mahalaga sapagkat sa kanyang puso, malinaw na ito ang kanyang oras upang patunayan hindi lamang sa kumpanya kundi pati sa mundo na ang tunay na galing ay hindi nasusukat sa diploma o titulo kundi sa determinasyon at malasakit na dala ng isang tao. Kinabukasan matapos ipahayag ni Ernesto ang kanyang panata, nagsimula na ang unang hakbang ng kanilang maliit na grupo. Bago pa man sumikat ang araw, nagtipon sila sa labas ng Crown Tower. Walang suot na mamahaling uniforme, wala ring makabagong kagamitan, tanging lumang mga kasangkapang nauha sa mga bodega at ang kanilang tibay ng loob ang dala. Nakatayo sila sa harap ng gusaling binalot ng dilaw na linya, tila mga sundalong haharap sa digmaan. Mga kasama, panimula ni Ernesto, hawak ang kanyang lumang kwaderno na puno ng guhit at tala. Walang kasiguraduhan ang gagawin natin. Hindi ito madaling proyekto, pero naniniwala akong kaya natin kung magsasama-sama tayo. Hindi tayo gagamit ng magagarang materyales, gagamit tayo ng praktikal, matibay at abot kaya. Kung magtutulungan tayo, mapapakita natin na hindi lahat ng pinabayaan ay dapat talikuran. Tahimik na nag-inginan ang mga trabahador, pawang mga dating mason, karpintero at laborer na nawalan ng trabaho dahil sa pagsasara ng proyekto. Isa-isa silang tumango at si Tonyo ang unang nagsalita. Ernesto, hindi ka namin pababayaan. Kung kaya mong tumaya ng pangalan mo, kaya rin naming tumaya ng lakas namin. Agad nilang sinimulan ang unang yugto, ang pagbubuo ng plano para sa basement. Muling bumaba si Ernesto sa pundasyon ng gusali, dala ang flashlight at isang metro. Sinuri niya ang bawat crack, bawat hukay na hindi sapat ang lalim, at bawat poste na minadali ang pagkakagawa. Habang nakasunod ang kanyang mga kasama, ipinaliwanag niya ang kanyang mga obserbasyon. Tingnan niyo itong poste, aniya habang itinuturo ang bahagi ng konkreto na halos kinainan ng tubig. Masyado itong mababaw. Kung hindi ito palalalimin, bibigay ang bigat ng mga palapag sa taas. Pero paano natin gagawin yan kung kulang tayo sa gamit?
Tanong ng isa. Gagamit tayo ng lumang bakal at semento mula sa mga iniwang materyales. Kung tama ang pagkakalatag, sapat ito para palakasin ang pundasyon. Sagot ni Ernesto, matatag ang boses. Sa unang 2 linggo, halos walang natapansin sa kanila. Tahimik silang nagtrabaho, madalas ay gabi upang hindi makatawag pansin sa mga nagbabantay. Binuhat nila ang mga lumang bakal, naghalo ng semento at isa-isang inayos ang mga pundasyon. Sa kabila ng kakulangan ng kagamitan, nagsipag ang lahat. Ang bawat pawis na tumulo ay parang patak ng pag-asa na unti-unting bumubuo ng bagong pundasyon. Hindi lamang para sa gusali, kundi para sa kanilang sarili. Ernesto, parang imposible ito noong una. Sabi ni Tonyo isang gabi habang sabay silang nagpapahinga. Pero ngayong nakikita ko na, unti-unti nating natatakpan ang mga crack. Parang may pag-asa pa nga talaga. Ngumiti si Ernesto. Walang imposible kung may diskarte at pagtutulungan. Ang gusali, parang tao rin. Kung may sugat, kailangan lang ng tamang lunas. Unti-unti, nakikita ng mga tao sa paligid ang kanilang ginagawa. May ilang kapitbahay ang lumapit. Nagtatanong kung bakit may mga trabahador na gumagalaw sa loob ng gusaling ipinagbawal pasukin. May ilan ding dating empleyado ang nagbalik, dala ng kuryosidad at pag-asa. Ernesto, totoo bang tinanggap mo ang hamon na ayusin to? Tanong ng isang dating sekretarya. Oo, sagot niya. Hindi dahil gusto kong magyabang, kundi dahil ayokong masayang ang lahat ng pinaghirapan nyo. Ang gusali, hindi pa tapos, at ang kumpanya, may pagkakataon pang bumangon. Habang lumilipas ang mga araw, nagkaroon ng bagong ritmo ang kanilang trabaho. May nagdadala ng materyales, may nagmimix ng semento, may naglalatag ng bakal, at si Ernesto naman ang patuloy na gumagabay gamit ang kanyang mga guhit at tala. Hindi siya boss na naguutos, siya ang una sa paggawa at huling tumitigil. Dahil dito, nagsimulang umusbong ang respeto sa kanya ng kanyang mga kasama. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanilang ginagawa. Isang gabi, habang abala sila sa basement, dumating ang 2 arkitektong dati nang umalis sa proyekto. Anong ginagawa ninyo rito? Sigaw ng isa. Pinaglalaroan niyo ang gusali. Wala kayong karapatan. Sumagot si Ernesto, kalmado ngunit matatag. Hindi namin pinaglalaroan ang gusali. Inaayos namin ito. Kung hindi kami kikilos, sino pa? Nakakatawa, mga laborer lang kayo at ikaw janitor kung kami nga hindi kinaya. Tapos kayo, magmamagaling? Tugon ng arkitekto. Nag-igting ang hangin sa loob ng basement. Ngunit tumayo si Tonyo at nagsalita. Kung hindi ninyo kaya, huwag nyo kaming pigilan. Hindi kami umaasa sa inyo. Umaasa kami sa isa't isa. Umiling ang mga arkitekto at umalis. Ngunit bago sila tuluyang lumabas, binitiwan nila ang mga salitang nagsilbing hamon. Kapag bumagsak yan at may nadamay, pananagutan nyo yan. Sa kabila ng pagbabanta, hindi natinag si Ernesto at ang kanyang mga kasama. Sa halip, lalo silang nagsumikap. Bawat gabi, patuloy nilang nilalagay ang pundasyon sa ayos. Inapanday ang mga haligi at tinatakpan ang mga bitak. Unti-unting nabubura ang mga bakas ng pagkakamali at nagiging matatag muli ang gusali. Paglipas ng 1 buwan, nakita na nila ang resulta ng kanilang pinaghirapan. Ang basement ay mas maayos na, mas matibay na kaysa dati. Ang mga trabahador ay nagsimulang ngumiti kahit pagod dahil nakikita nila ang bunga ng kanilang pawis. Isang hapon, dumalaw si Mr. Delgado upang silipin ang kanilang ginagawa. Pagpasok niya, laking gulat niya nang makita si Ernesto at ang kanyang mga kasama na abala sa pagbubuhat at pagkakarpintero. Hindi niya akalain na ganito seryoso ang grupo. Ernesto, sabi ni Delgado, nanginginig ang boses. Akala ko biro lang ang sinabi mo, pero nakikita kong totoo ang ginagawa mo. Wala akong biro, sir, sagot ni Ernesto. Pawisan ngunit may ningning ang mga mata. Sinimulan na namin at hindi kami titigil hanggat hindi natatapos. Ito ay para sa kumpanya, para sa mga trabahador, at para sa lahat ng umasa sa Crown Tower.
At sa sandaling iyon, unti-unting nagkaroon ng pag-asa ang puso ni Delgado. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakita niya ang liwanag na matagal nang nawawala. Hindi pa tapos ang laban dahil may isang janitor na hindi sumuko at nagpasya na magpatuloy. Habang unti-unting lumalakas ang loob ni Ernesto at ng kanyang mga kasama sa muling pagpapatayo ng Crown Tower, dumating naman ang panibagong unos. Sa paglipas ng mga linggo, kumalat sa lungsod ang balitang may grupo ng mga trabahador na pilit inaayos ang gusali kahit sumuko na ang mga eksperto. Hindi nagtagal, nakarating ito sa media. Isang hapon, dumating ang ilang mamamahayag dala ang kanilang kamera. At doon nila naabutan si Ernesto at ang kanyang grupo na abala sa pagbubuhat ng bakal at semento. "Anong ginagawa ninyo rito?" tanong ng isang reporter, sabay abot ng mikropono kay Ernesto. Pinahid niya ang pawis bago sumagot. "Inaayos namin ang gusali. Ayaw naming masayang ang lahat ng pinaghirapan ng kumpanya at ng mga taong nawalan ng trabaho." Agad namang nagulat ang mamamahayag sa telebisyon. Ngunit sa halip na papuri, pinuno ito ng pangungutya. Isang janitor at grupo ng trabahador sinusubukang gawin ang hindi nagawa ng mga lisensyadong arkitekto. Hanggang saan kaya aabot ang kanilang kayabangan? Nang sumunod na araw, lalo pang lumala ang sitwasyon. May ilang arkitekto ang nagsalita sa media laban kay Ernesto. Delikado ang ginagawa nila. Walang lisensya, walang tamang kaalaman. Kapag may nangyaring masama, sila ang dapat managot, sabi ni Architect Villarreal. May isa pang nagdagdag, hindi sapat ang diskarte lang. Ang gusali ay hindi laruan. Kapag bumagsak yan, buhay ang kapalit. Sa opisina ng kumpanya, halos mag-init ang ulo ng manager. "Sir, dapat itigil na ni Ernesto ang ginagawa niya. Kung may masaktan, mas malaking kaso ang kakaharapin natin." Ngunit hindi sumagot si Mr. Delgado agad. Tahimik lamang siyang nakatingin sa mga larawan ng Crown Tower na iprinisinta ng media. Sa kabila ng lahat, ramdam niya ang kakaibang tapang ni Ernesto. Sa site naman, dumarating ang panibagong problema. Pananakot mula sa mga hindi makaintindi sa ginagawa nila. Isang gabi, habang nagmimix ng semento si Antonio, may 3 lalaking dumating. Pawang hindi kilala. "Hoy, tigilan nyo na yan," banta ng isa, sabay bato ng bato sa tabi. "Baka gusto nyo kaming pag-initan ng media kapag may nadisgrasya dito." Agad na lumapit si Ernesto. "Mga kasama, wala kaming masamang balak. Ginagawa lang namin ito para ayusin ang gusali." Ngunit tumawa ang isa. "Ayusin? Baka lalo nyo pang sirain. Tandaan nyo, kapag may nadamay dito, kayo ang sisisihin." Umalis ang mga lalaki, ngunit nag-iwan sila ng matinding kaba sa puso ng kanyang mga kasama. "Ernesto, Antonio," matapos umalis ang mga nagbanta. "Baka tama sila. Baka mapahamak lang tayo. May pamilya rin kaming umaasa." Napatingin si Ernesto sa kanyang mga kamay na punong-puno ng semento. "Naiintindihan ko, Tonyo. Pero isipin mo rin, kung titigil tayo, wala nang ibang kikilos. Mas lalo tayong walang laban. Ngayon pa lang tayo susuko. Tuluyan ang babagsak ang pangarap ng lahat." Tahimik na nagtinginan ang mga trabahador. At kahit may kaba, pinili nilang ipagpatuloy ang laban. Ngunit hindi rito natapos ang pagsubok. Ilang araw matapos ang insidente, bigla namang kumalat sa social media ang mga larawan ng kanilang ginagawa. Doon, libo-libong tao ang nagkomento. Karamihan ay negatibo. Wala silang alam, nagmamarunong lang. Janitor na magiging arkitekto? Katawa-tawa? Kung may masaktan dyan, dapat silang ikulong. Habang binabasa ito ni Ernesto sa kanyang lumang cellphone, ramdam niya ang bigat ng mga salita. Ngunit sa halip na tuluyang panghinaan ng loob, pinikit niya ang kanyang mga mata at muling inalala ang sinabi ng kanyang ama. "Kung alam mong tama ang sukat, ipaglaban mo kahit pagtawanan ka ng lahat." Sa kabila ng panghuhusga, may iilan pa ring naniniwala sa kanya. May mga dating trabahador na bumalik upang magbolontaryo. May ilang kapitbahay na nagdala ng pagkain para sa kanila. Kahit maliit na suporta,
sapat na para maramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Isang hapon, habang patuloy silang nag-aayos ng haligi, tumating si Mr. Delgado. Tahimik siyang nakamasib mula sa itaas ng scaffolding. Nakita niya kung paano si Ernesto ang unang nagbubuhat, unang nagmimix ng semento, at unang lumulubog sa putik para lamang maging matibay ang pundasyon. Hindi siya boss na nakaupo at naguutos. Isa siyang leader na gumagawa at inuuna ang kanyang mga kasama. Lumapit si Delgado matapos ang ilang oras. "Ernesto," sabi niya, "alam mo bang pinagtatawanan ka ng buong lungsod?" Huminto sa pagbubuhat si Ernesto at tumingin sa kanya. "Alam ko po, sir. Pero mas pipiliin kong pagtawanan habang lumalaban kaysa matahimik habang nakikitang tuluyang guguho ang gusali." Napatigil si Delgado at napangiti ng mapait. Kung lahat ng tao ay may tapang na gaya mo, siguro hindi ganito ang nangyari sa Crown Tower. Ngunit sa kabila ng papuri ng may-ari, hindi pa rin natatapos ang inos. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang lumalakas ang mga paninira sa kanya sa media. May mga nagsasabing isa lamang siyang impostor na nagkukunwaring may alam. Ang ilan pa, nagsabing ginagamit lang daw niya ang gusali para sumikat. Hindi nila alam ang totoo, wika ni Ernesto isang gabi habang kasama ang kanyang grupo. Hindi nila alam na ginagawa natin ito hindi para sa pangalan, kundi para sa kinabukasan ng mga trabahador at ng kumpanya. Pero Ernesto, singit ng isa, "Hindi ka ba napapagod? Araw-araw tayong sinisiraan." "Napapagod ako," sagot niya. "Pero mas nakakapagod ang walang ginagawa." Sa kabila ng lahat ng pagsubok, paninira, pagbabanta at panghuhusga, nagpatuloy sila. At bawat araw na lumilipas, mas nakikita nila ang pagbabago. Ang mga bitak ay natatakpan, ang mga haligi ay lumalakas, at ang pundasyon ay unti-unting bumabalik sa dati nitong katatagan. At sa gitna ng lahat ng unos, isang bagay ang mas lalong tumibay, ang kanilang paniniwala kay Ernesto. Hindi na siya basta janitor para sa kanila. Siya ang naging haligi ng kanilang pag-asa, lider ng kanilang laban, at patunay na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, may taong handang humarap sa lahat ng pagsubok para lamang itayo muli ang isang gusaling lahat ay sumuko na. Makalipas ang ilang linggo ng walang tigil na trabaho, unti-unti nang nakikita ang resulta ng sakripisyo ni Ernesto at ng kanyang grupo. Sa basement pa lamang, kapansin-pansin na ang pagbabago. Ang mga crack na dati bumabalot sa mga pader ay natakpan na, at ang mga haligi ay mas matibay na ngayon. Ang dating mga trabahador na halos mawalan ng pag-asa ay nagsimulang muling numitik. Isang umaga, habang abala sila sa pagbubuhat ng semento, napansin ni Tonyo na halos walang tumatagas na tubig sa pader kahit umulan noong gabi. "Mga kasama," sigaw niya, "tingnan niyo to. Dati binabaha tayo dito kahit konting ulan. Ngayon, tuyo na ang sahig." Agad lumapit si Ernesto at mumiti. Ito ang unang senyales na tama ang ginagawa natin. Kapag tumitibay ang pundasyon, mas nagkakaroon ng pag-asa ang gusali. Doon nagsimula ang pagbabalik ng tiwala ng mga kasama niya. Kung noong una ay may kaba at alinlangan, ngayon ay dama na ang kasiglahan. Hindi na sila nagtratrabaho ng parang pinipilit. Ngayon ay may halong sigla at pananabik sa bawat hampas ng martilyo at bawat buhos ng semento. Habang pinagmamasdan ni Ernesto ang kanilang progreso, lumapit si Lando, ang kanyang kapatid, dala ang pagkain para sa mga trabahador. "Kuya, ang laki na ng pinagbago rito," sabi niya habang pinupunasan ang pawis ni Ernesto. Dati parang multo ang gusali, ngayon parang unti-unti nang nabubuhay. Ngumiti si Ernesto at marahang hinawakan ang balikat ng kapatid. "Hindi lang gusali ang binubuhay natin, Lando. Pati rin ang pag-asa ng lahat ng tao na umasa dito." Hindi nagtagal, nagsimulang bumalik ang ilang investor na dati tuluyan ng lumayo. Unay mga balitang may mga negosyanteng dumadaan sa gusali upang silipin ang pagbabago. Hanggang sa isang araw, dumating ang dalawang kilalang investor na matagal nang nag-back out. Dumiretso sila kay Mr. Delgado.
dala ang kanilang pagtataka. Delgado, sabi ng isa, totoo bang ang janitor mo ang nagpatuloy ng proyekto? Hindi nakasagot agad si Delgado, ngunit sumulyap siya kay Ernesto na noon ay abala sa pagbubuhat ng mga bakal. Oo, sagot niya, puno ng kabigatan sa tinig. At siya rin ang dahilan kung bakit nakikita ninyo ngayon ang progreso. Nagtinginan ng dalawang investor at sabay na napangiti ng may pagkabighani. Hindi kami makapaniwala, pero nakikita namin ang ebidensya. Kung magpapatuloy ito, baka pwede pa kaming sumuporta ulit. Ang balitang iyon ay mabilis na kumalat. Sa loob ng kumpanya, muling nagkaroon ng sigla ang mga natitirang empleyado. Ang mga mesa na dati bakante at puno ng alikabok ay unti-unti nang napupuno ng mga papeles at kagamitan. Ang mga telepono na dati tahimik ay muling tumutunog, hindi para sa reklamo, kundi para sa mga bagong oportunidad. Isang gabi, habang magkasamang naglilinis ng kagamitan, nagsalita si Ponyo. Ernesto, hindi ko akalaing darating ang araw na babalik ang mga investor. Akala ko tapos na talaga ang lahat. Sumagot si Ernesto, kapag ipinakita mo na may resulta ang pagsisikap, babalik at babalik ang tiwala. Hindi lahat ay agad makikita. Pero kapag totoo ang ginagawa mo, makikita rin nila. Dumating din ang pagkakataon na bumisita ang ilan pang trabahador na matagal nang umalis. Nang makita nilang may pagbabago na, agad silang nagtanong kung pwede silang sumali muli. Ernesto, sabi ng isa, pwede ba kaming makisama? Mas gusto naming tumulong kaysa nakatambay lang. Agad nang umiti si Ernesto, "Bay ay mahalaga. Kung may malasakit kayo, welcome kayo rito." At mula roon, lumaki ang kanilang grupo. Ang dating kakaunting tao na nagsimulang mag-ayos ng gusali ay lumago na ngayon sa 12-dosenang trabahador. Ang site na dati tahimik at puno ng takot ay muling naging masigla at maingay. Punong-puno ng kalabog ng martilyo, tunog ng welding at halakhak ng mga taong muling nakahanap ng layunin. Habang nagtatrabaho, nararamdaman ni Ernesto na siya na ang sentro ng lahat. Ngunit hindi ito nagbigay sa kanya ng kayabangan. Sa halip, mas lalo niyang tinutukan ang bawat detalye. Sa bawat desisyon, kinakausap niya ang kanyang mga kasama. "Anong tingin niyo rito?" Madalas niyang tanong. Hindi siya nag-iisa sa laban. Itinuring niyang pamilya ang bawat trabahador. Minsan, nakatayo si Ernesto sa taas ng scaffolding. Pinagmamasdan ang lahat ng abala sa ibaba. Lumapit si Mang Boy na nakatingala sa kanya. "Nes," sigaw nito, "tingnan mo, buhay na ulit ang site na to. Hindi ko akalaing darating pa ang ganitong araw." Napangiti si Ernesto, sabay sigaw mula sa taas. "Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa, Mang Boy. Habang may tumatayo pa sa gusali, may dahilan para lumaban." Ang moral ng lahat ay tuluyang tumaas nang matapos nila ang isang malaking bahagi ng proyekto, ang pagpalakas ng pundasyon. Sa araw na iyon, nagtipon silang lahat, pawis at pagod, ngunit may ngiti sa labi. "Mga kasama," sabi ni Ernesto, "ito ang unang hakbang ng tagumpay natin. Hindi pa tapos ang laban, pero malayo na ang narating natin. Tandaan ninyo, bawat pawis na tumulo ay hindi na sayang." Nagpalakpakan ang lahat at sa gitna ng palakpakan, naramdaman nila na muli silang nabubuo. Hindi lamang bilang mga trabahador, kundi bilang isang komunidad na nagtutulungan para sa isang layunin. At sa mga sandaling iyon, napatunayan nilang totoo ang kasabihan. Ang pag-asa ay parang apoy, kahit anong unos ang dumaan. Basta may isang taong hindi sumuko, kaya nitong muling sindihan ang apoy sa puso ng lahat. At ang apoy na iyon, si Ernesto ang unang nagpasiklab. Ngunit ngayon ay sabay-sabay nang nagliliyab sa kanilang lahat. Habang patuloy na lumalakas ang loob ng mga trabahador at unti-unti nilang naitatayo muli ang pundasyon ng Crown Tower, nagsimula ring umabot sa mga dating arkitekto ang balitang may progreso ang gusali. Unay hindi sila naniwala. Para sa kanila, imposibleng mangyari ang sinasabi ng mga tao. Ngunit nang makita nila sa social media ang mga larawang nagpapakita ng mas matibay na basement at maayos na haligi,
nagsimula silang magduda sa sarili nilang desisyon na sumuko. Isang hapon, habang abala ang grupo sa pagbubuhat ng mga bakal, dumating si Architect Villarreal kasama ang 2 pang kasamahan. Nakatayo sila sa labas ng bakod, nakatingin sa gusali na tila hindi makapaniwala. Hindi pwede to, bulong ng isa. Akala natin tuluyan ng babagsak ang gusali. Pero bakit parang mas maayos pa ngayon? Napansin ni Tonyo ang mga bagong dating at agad na bumulong kay Ernesto. Nandito na sila, yung mga arkitektong umalis noon. Huminto si Ernesto sa pagbubuhat at tumingin sa kanila. Hindi galit ang nasa kanyang mga mata, kundi matatag na kumpiyansa. Dahan-dahan siyang lumapit sa bakod. Magandang hapon, bati niya. Tumaas ang kilay ni Villarreal. Ikaw ang dahilan kung bakit may balitang kumakalat na muling tumitibay ang Crown Tower? Oo, sagot ni Ernesto, walang pag-aalinlangan. Pero hindi lang ako. Kasama ko ang mga trabahador na hindi kailanman sumuko. Nagkatinginan ang mga arkitekto at ang isa sa kanila ay hindi mapigilang magsalita. Hindi kami makapaniwala. Paano mo nagawa ang mga bagay na hindi namin nagawa? Wala ka namang diploma, wala kang lisensya. Ngumiti si Ernesto. Totoo, wala akong diploma, pero may diskarte ako at higit sa lahat, may malasakit ako. Hindi ko tinitingnan ang gusali bilang proyekto lang. Tinitingnan ko ito bilang tahanan ng mga pangarap ng mga tao. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, naglapit-lapit ang mga trabahador. Hindi nila ikinubli ang kanilang pagtutol. Hindi kayo pwedeng basta sumulpot dito at akuin ang lahat ng ginawa namin, sigaw ni Tonyo. Kami ang naghirap dito, kami ang tumaya ng buhay. Tama, sabay-sabay na sabi ng iba. Kung ngayon lang kayo babalik, wala kayong karapatang agawin ng kredito. Kitang kaba sa mukha ng mga arkitekto. Ngunit si Ernesto ang unang pumagitna. Mga kasama, marahan niyang sabi. Huwag tayong matulad sa kanila noon. Hindi tayo narito para mag-away. Narito tayo para magtayo. Ngumiti siya tumingin sa mga arkitekto. Kung nais ninyong tumulong, bukas ang pinto. Pero tandaan ninyo, dito lahat pantay-pantay. Walang mataas, walang mababa. Hindi ito tungkol sa titulo, ito'y tungkol sa malasakit. Natahimik ang lahat. Ilang sandali, walang gustong magsalita. Ngunit sa bandang huli, nagsalita si Villarreal. Kung papayagan mo kami, handa kaming tumulong. Aminin man o hindi, nagkamali kami noon. Natakot kami at tumakbo. Pero ngayon, nakikita naming may pag-asa pa. Nagbulungan ang mga trabahador. May ilan pa ring nagdududa. Ngunit dahil sa pagtitiwala nila kay Ernesto, nagpasya silang sundin ang kanyang desisyon. Kung si Ernesto ang magpapasya, susuportahan namin, sabi ni Tonyo, bagaman halatang mabigat ang loob. At doon, nagsimula ang kakaibang eksena, ang muling pagbabalik ng mga arkitekto sa proyekto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang mga lider, kundi bilang mga katuwang. Pinakilala sila ni Ernesto sa lahat. Mga kasama, ito si Architect Villarreal at ang kanyang grupo. Handa silang tumulong sa atin. Tandaan ninyo, hindi sila narito para manguna, kundi para makiisa. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting natutunan ng mga arkitekto ang bagong paraan ng pagtutulungan. Hindi sila sanay na makihalubilo sa mga trabahador sa parehong antas, ngunit dahil sa pamumuno ni Ernesto, natutunan nilang makinig at sumunod. Sa tuwing maipapaliwanag si Ernesto gamit ang kanyang lumang kwaderno, nakikinig sila at nagtatala, bagay na hindi nila kailanman ginawa noon. Isang gabi, habang nakaupo sila sa gilid ng site, nagkaroon ng pag-uusap si Ernesto at si Villarreal. Alam mo, Ernesto, panimula ng arkitekto, hindi ko naisip na matututo pa ako mula sa isang janitor. Numiti si Ernesto. Hindi ako guro, Villarreal. Lahat tayo ay mag-aaral. Kung nakikinig tayo sa isa't isa, mas malayo ang mararating natin. Tahimik na napangiti ang arkitekto. Kung ganito kami noon, baka hindi kami sumuko agad. Dahil sa pagkakabalik ng mga arkitekto, mas lalo pang naging matibay ang kanilang grupo. Hindi na lamang sila umaasa sa diskarte ni Ernesto at sipag ng mga trabahador. Ngayon, may dagdag na teknikal na kaalaman mula sa mga propesyonal. Ngunit malinaw sa lahat na si Ernesto pa rin ang puso ng proyekto. Sa kanya nagmumula ang inspirasyon.
Sa kanya sila kumukuha ng lakas. At habang patuloy ang kanilang pagtutulungan, unti-unti ring nagbabago ang tingin ng mga tao sa paligid. Ang mga dating nagduda ay nagsimulang humanga. May mga mamamahayag na bumalik. Ngunit ngayon ay nagulat ng mas positibong balita. Crown Tower, muling bumabangon. Isang janitor at grupo ng trabahador, ngayon ay kasama na rin ang mga arkitekto. Nagsasanib puwersa para sa isang himala. Sa bawat buhos ng semento, sa bawat bakal na ikinakabit, mas lalo nilang nararamdaman na hindi na sila nagtatrabaho para lamang tapusin ang gusali. Nagtatrabaho sila upang patunayan na ang pagkakaisa ng iba't ibang uri ng tao, janitor man o arkitekto, ay may kakayahang bumuo ng isang bagay na higit pa sa kanilang inaasahan. At sa gitna ng lahat, si Ernesto ay patuloy na nananatiling payak. Hindi na iniisip ang papuri o kredito. Ang tanging nasa isip niya ay ang pagtatapos ng gusali at ang pagbabalik ng dignidad ng lahat ng umasa rito. Sapagkat para sa kanya, ang Crown Tower ay hindi na lamang proyekto ng kumpanya, kundi simbolo ng laban ng bawat taong minsang nawalan ng pag-asa. Habang patuloy na umaangat ang moral ng lahat at nagiging mas solidong grupo ang mga trabahador, arkitekto at si Ernesto, dumating naman ang isang panibagong pagsubok na susukat sa kanilang determinasyon. Noong gabi ng isang Sabado, isang malakas na bagyo ang tumama sa lungsod. Bumuhos ang ulan na parang walang katapusan. Sinabayan ng hangin na halos itumba ang mga scaffolding na itinayo nila sa paligid ng gusali. Sa loob ng Crown Tower, naroroon si Ernesto kasamang ilang piling trabahador. Pinili nilang magbantay sa gusali dahil alam nilang hindi nito kakayanin ang ulan kung walang nagbabantay. Mga kasama, sigaw ni Ernesto habang binabayo sila ng hangin. Siguraduhin niyong nakatali ang lahat ng scaffolding. Huwag niyong hayaan na matumba. Agad na kumilos sina Tonyo at ilan pang trabahador. Tinatali ang mga bakal gamit ang makakapal na lubid. Ang mga ulan ay bumabagsak na parang mga bala sa kanilang balat, ngunit hindi sila tumigil. Sa basement naman, sumilip si Ernesto at nakita ang tubig na mabilis na umapasok. Nako, kung hindi natin ito maagapan, babaha ulit. Bulong niya. Mabilis siyang tumakbo palabas upang kumuha ng mga sandbag na iniwan nila sa gilid. Habang pasan-pasan niya ang mabibigat na bag, napatingin siya sa langit na tila nagbabanta ng mas matinding unos. Ngunit hindi siya natakot. Sa halip, mas lalo niyang pinigilan ang sarili na sumuko. Ernesto! Sigaw ni Tonyo mula sa itaas. Bumigay ang isang poste ng scaffolding. Agad siyang tumakbo papunta roon at tinulungan silang itayo ulit. Sa gitna ng malakas na ulan, sabay-sabay silang nagbuhat at naglagay ng suporta. Wala nang pakialam kung sila'y mabasa at mapagod. Ang mahalaga ay hindi masira ang lahat ng pinaghirapan nila. Pagkalipas ng ilang oras, bumagal ang hangin ngunit patuloy pa rin ang ulan. Lahat sila ay basang-basa at pagod na pagod. Ngunit sa kabila nito, nakatayo pa rin ang gusali. Mas matatag na ngayon ang pundasyon kumpara noon at hindi agad bumigay sa bigat ng tubig ulan. Mga kasama, hingal ni Ernesto, nakikita niyo ba? Kaya na ng gusali ang bagyo. Ibig sabihin, tama ang ginagawa natin. Nagpalakpakan ang mga trabahador kahit nanginginig sa lamig. Maging ang mga investor ay hindi makapaniwala sa kababaang loob ni Ernesto. Isa sa kanila ang tumayo at nagsabi, "Kung may mga taong gaya mo sa bawat kumpanya, sigurado akong walang imposibleng proyekto." Sa mga sumunod na araw, dumami ang mga alok ng suporta. Nagbalik ang dating pondo, may mga bagong kontrata na gustong pumasok, at ang opisina na dati halos abandonado ay muli nang naging masigla. Ang mga empleyado na dati halos mawalan ng gana ay ngayon muling nagsusumikap. Ang telepono ay puno ng tawag, hindi ng reklamo, kundi ng mga bagong oportunidad. Ngunit higit sa lahat, nagbago rin ang pananaw ng mga tao kay Ernesto. Kung dati minamaliit siya at pinagtatawanan, ngayon ay tinitingala na siya. Hindi na siya basta janitor. Siya ang naging simbolo ng pagbangon ng kumpanya. Para sa kanila, ang gabing iyon ay patunay na hindi nasasayang ang kanilang sakripisyo. Ang gusali na dating pinagtatawanan at kinatatakutan, ngayon ay nakatayo
at lumalaban sa bagyo. Kinabukasan, dumating si Mr. Delgado upang tingnan ang kalagayan. Halos hindi siya makapaniwala nang makita na ligtas ang gusali. Ang basement, bagamat makalipas ang ilang linggo matapos nilang malampasan ang matinding bagyo, nagsimulang lumutang muli ang pangalan ng RLD Cons. Na dati halos tuluyan ng gumuho ay biglang naging paksa ng mga balita at artikulo. Hindi na ito tungkol sa kahihiyan ng Crown Tower, kundi tungkol sa himala ng muling pagkakatayo nito. Sa bawat ulat, hindi na lamang binabanggit ang pangalan ng kumpanya. Lagi ring kasama ang pangalan ni Ernesto, ang janitor na nagbigay ng pag-asa. Isang Lunes ng umaga, muling nagkaroon ng malaking pagpupulong sa conference hall ng RLD Cons. Hindi ito puno ng kaba tulad ng dati, kundi may halong pananabik. Dumating si Mr. Delgado, nakasuot ng simpleng suit, ngunit may ngiti na sa labi. Kasama niya ang ilang investor na matagal nang nag-pat out, ngunit ngayoy muling nagbalik. Mga kasama, panimula ng isang investor. Aminado kaming nagkamali ng talikuran agad ang proyekto. Nakita namin ang tapang at pagsusumikap ninyo. At higit sa lahat, nakita naming may patutunguhan ang Crown Tower. Kaya narito kami ngayon, handang muling sumuporta. Natahimik ang lahat. At agad na napatingin kay Ernesto na tahimik lamang na nakaupo sa gilid ng mesa. Hindi suot ang kahit anong mamahaling kasuotan, kundi ang karaniwang damit na ginagamit niya sa trabaho. Nahihiya pa siyang tumayo, ngunit pinilit siya ni Mr. Delgado. Ernesto, dito ka sa harap. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito sila ulit. Marahan siyang lumapit. At ramdam niya ang bigat ng lahat ng mga tang nakatingin sa kanya. Hindi ko po ito ginawa para sa pera o papuri, wika niya. Ginawa ko po ito dahil alam kong may pag-asa pa ang gusali at ayokong masayang ang lahat ng pinaghirapan ng bawat trabahador. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya, kundi tungkol sa lahat ng umaasa rito. Nagpalakpakan ang lahat sa loob ng hall. Isang hapon, habang naglilinis siya ng mesa sa lobby, lumapit si Aling Lita. Ernesto, kahit ngayon, hindi mo pa rin tinatanggal ang walis mo sa kamay mo. Pwede ka nang umupo sa opisina at maging opisyal. Mumiti lamang si Ernesto. Aling Litz, dito ako nagsimula. At kahit anong mangyari, hindi ko ikahihiya ang pagiging janitor. Ito ang nagpatatag sa akin. Samantala, dumating din ang mga balita mula sa labas ng bansa. May ilang banyagang kumpanya na nagpadala ng mensahe ng paghanga at nagtatanong kung paano nila nagawa ang muling pagpapatibay ng gusali. Mismong mga eksperto sa ibang bansa ay humanga na isang simpleng janitor ang nagbigay ng direksyon. Isang gabi, muling nagtipon ang lahat ng trabahador sa loob ng gusali. Hindi ito para magtrabaho, kundi para magdiwang. May dala silang simpleng pagkain, pansit, tinapay at ilang soft drinks. Doon nagsalita si Tonyo. Mga kasama, hindi ko akalaing darating ang araw na magkakaisa tayo ng ganito. Nung una, halos wala na akong tiwala. Pero dahil kay Ernesto, natutunan kong bumangon ulit. Tumayo rin si Mang Boy at nagdagdag. Kung may natutunan ako, iyon ay ang hindi paghusga sa tao base sa trabaho niya. Dahil minsan, ang taong hindi mo inaakala, siya pala ang magliligtas sa lahat. Nagpalakpakan ang lahat at sa gitna ng ingay ng selebrasyon, tahimik lamang na nakatingin si Ernesto sa gusali. Para sa kanya, hindi pa tapos ang laban. Oo, muling tumatayo ang kumpanya, ngunit alam niyang marami pang kailangang gawin. Ang bawat panakpak ay hindi pa pagtatapos, kundi simula ng mas malaking responsibilidad. Inabukasan, muling nagpunta si Ernesto sa gusali upang inspeksyonin ang kanilang mga nagawa. Kasama ang mga arkitekto, isa-isa nilang sinuri ang mga haligi, pader at poste. Ngayon, mas sistematiko na ang kanilang trabaho dahil may pondo na at mas maraming kagamitan. Ngunit kahit pa ganon, hindi nakalimutan ni Ernesto na palaging kasama ang kanyang mga trabahador sa bawat desisyon. Mga kasama, sabi niya habang hawak ang kanyang lumang kwaderno, hindi ko ito itatabi kahit may bagong kagamitan at mas modernong plano.
ito pa rin ang gabay natin. Dahil dito nakasulat ang dugo't pawis na nilaan natin mula sa umpisa. Muling nagpalakpakan ang lahat. Ang kumpanyang minsang lumugmok ay muli nang bumabangon at ang gusaling minsang itinuring na patay ay muling nagkakaroon ng buhay. Ngunit higit sa lahat, ang mga tao na dating nagtatalo at nagbabangayan, mga janitor, trabahador at arkitekto, na yon ay iisa na ang mithiin. At sa kanilang mga mata, malinaw na malinaw ang larawan. Hindi lamang gusali ang muling itinayo, kundi pati na rin ang tiwala, dignidad at pag-asa ng bawat isa. Ang kumpanya ay muling nabuhay at ang lahat ng iyon ay nagsimula sa isang taong dati nakikita lamang nilang naglilinis ng sahig. Habang muling bumabangon ang kumpanya at nakikita na ng lahat ang malinaw na progreso ng Crown Tower, hindi pa rin natatapos ang pagsubok kay Ernesto at sa kanyang grupo. Kung dati ay bagyo ang kanilang hinarap, ngayon naman ay paninira at intriga mula sa mga taong hindi kayang tanggapin ang kanilang tagumpay. Mabilis na kumalat sa lungsod ang mga tsismis na ang muling pag-angat ng gusali ay isang palabas lamang. May mga artikulong lumabas sa pahayagan na nagsasabing hindi totoo ang kanilang nagawa at malapit na umanong bumigay ang Crown Tower. Isang kolumnista pa ang sumulat. Isang janitor ang nanguna sa pagpapatayo ng gusali? Hindi ba't malinaw na ito ay isang kahibangan? Nang mabasa iyon ng mga trabahador, nagalit sila. Hindi na sila marunong mariya. Sigaw ni Tonyo, kami mismo ang nakakita. Kami ang nagtulak at nagbuhat. Paano nila masasabing palabas lang ang lahat? Ngunit pinakalma sila ni Ernesto. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras sa mga salita nila. Ang sagot natin ay nasa gawa. Habang tumitibay ang gusali, kusa silang tatahimik. Gayunpaman, hindi lang salita ang naging kalaban nila. Isang gabi, habang abala ang ilan sa pag-aayos ng scaffolding, biglang natagpuan nilang may tinanggal na bolt sa isa sa mga bakal na nakatayo. Kung hindi agad nakita, tiyak na may masasaktan kinabukasan. May nanggugulo sa atin, mariing sabi ng isa sa mga trabahador. Nagkaroon ng kaba sa lahat. Sino ang may kagagawan? Posible kayang galing ito sa mga dating kontratista na inggit sa kanilang ginagawa? O baka naman mga taong nais lang nasira ang pangalan ng kumpanya? Agad na nagdesisyon si Ernesto. Simula ngayon, magbabantay tayo sa gabi. Hindi pwedeng pabayaan ang trabaho natin. Ang bawat bolt at bakal na inilalagay natin ay galing sa pawis at dugo natin. Hindi nating hahayaan na sirain ng iba. Sa mga sumunod na gabi, nagsimula silang magpalitan ng pagbabantay. Si Mang Boy ang gwardiya ay tumulong din. Hindi na ito simpleng trabaho para sa akin, sabi niya kay Ernesto. Nakikita kong ito ang laban nating lahat, kaya kahit magdamag akong gising, gagawin ko. Isang gabi ng pagbabantay, nahuli nila ang dalawang lalaking pilit na pumapasok sa site. May dala silang wrench at tila plano nilang siraan ang isang bahagi ng gusali. Agad silang nahuli ni Tonyo at ng iba pang trabahador. Bakit niyo ginagawa to? Tanong ni Ernesto. Nanginginig ang boses sa galit. Hindi agad sumagot ang isa, ngunit kalaunan ay umamin. May nagbayad sa amin. Ayaw nilang matapos ang gusali. Gusto nilang bumagsak ang proyekto para tuluyan ang masira ang pangalan ng kumpanya. Nabigla si Ernesto at ang mga kasama. Sino? Mariing tanong niya. Ngunit tumanggi na ang mga lalaki at nanahimik. Dinala sila sa pulis, ngunit hindi rin nagbigay ng malinaw na detalye. Naiwan si Ernesto at ang grupo na may malaking tanong. Sino ang may kagagawan sa likod ng paninira? Kinabukasan, muling naging laman ng balita ang insidente. May mga nagpasaring na baka hindi na safe ang gusali kung mismong mga manggagawa ay inaabuso ng intriga. Muli na namang nagduda ang ilan sa publiko. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi napinag si Ernesto. Sa harap ng mga kamera, nagsalita siya. Hindi kami titigil. Hindi namin hahayaan na ang paninira ay manaig. Ang Crown Tower ay tatayo. At tatayo ito hindi lamang bilang gusali, kundi bilang sagisag ng pagkakaisa. Hindi lahat ay pera at kapangyarihan. May mga taong lumalaban para sa dignidad.
Ang kanyang pananalita ay naging dahilan para mas dumami ang humanga sa kanya. Maging sa social media kung saan dati puro panlalait, ngayon ay mas dumami ang mga mensahe ng suporta. Kaya mo yan, Ernesto. Hindi ka namin iiwan. Lahat ng leader ay gaya mo, tiyak aangat ang bansa. Sa site, muling bumalik ang sigla ng mga trabahador. Kahit may nagtatangkang sirain sila, mas lalo silang nagkaisa. Naging mas mahigpit ang kanilang pagbabantay at mas maingat sa bawat hakbang. Ang bawat bakal na ikinakabit ay dumadaan sa masusing inspeksyon. At bawat araw, mas lalo nilang nakikitang lumalakas ang gusali. Isang gabi, habang nag-iinspeksyon, lumapit si Villarreal kay Ernesto. Alam mo, Ernesto, kung ako lang ang masusunod, dapat ikaw na ang tawaging chief engineer dito. Ngumiti si Ernesto. Hindi ko kailangan ng titulo, Villarreal. Ang kailangan ko lang matapos natin ito ng maayos. Kapag nakatayo na ang gusali, sapat na iyon para sa akin. At sa mga salitang iyon, muling lumalim ang respeto ng mga arkitekto at trabahador kay Ernesto. Hindi siya nagnanais ng papuri o posisyon. Ang nais lang niya ay makita ang bunga ng kanilang pawis na matatag na nakatayo sa harap ng lahat. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, hindi niya maiwasang mapaisip sa ahimik na gabi. Sino ang nasa likod ng paninira? At bakit gano'n na lamang ang galit ng taong iyon sa Crown Tower? Hindi niya alam ang sagot, ngunit sigurado siya sa isang bagay. Kahit anong gawin ng mga kalaban, hindi siya titigil. Sapagkat para kay Ernesto at sa kanyang grupo, hindi na lang gusali ang tinatayo nila. Tinatayo nila ang paninindigan na walang paninira, intriga o galit ang makakasira sa lakas ng taong nagmamahal sa kanyang ginagawa. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo nilang pinapatunayan na sa huli ang katotohanan at sipag ang mananaig laban sa kasinungalingan at paninira. Makalipas ang ilang buwan ng walang sawang pagsusumikap, tuluyan nang nakilala ng lipunan ang ginawang pagbabago ni Ernesto at ng kanyang grupo. Ang Crown Tower na dati itinuturing na patay na proyekto ay ngayoy muling tumatayo ng may bagong lakas at dignidad. Ang gusaling halos itakwil ng lahat ay naging simbolo ng muling pagbangon. Hindi lamang ng isang kumpanya, kundi ng mga ordinaryong taong minsan ay minamaliit. Isang umaga, dumating ang imbitasyon mula sa lokal na pamahalaan. Ipinatawag si Ernesto upang tumanggap ng parangal sa City Hall. Ernesto de la Cruz, nakasulat sa liham, bilang pagkilala sa iyong natatanging kontribusyon at inspirasyon sa lipunan. Nang makita ito ni Ernesto, halos maluha siya. Hindi siya makapaniwala na ang isang simpleng janitor ay makikilala sa buong syudad. Kinabukasan, kasama ang kanyang mga kapatid, ilang trabahador, at si Mr. Delgado, nagtungo siya sa City Hall. Punong-puno ng tao ang lugar. Mga opisyal, mamamahayag, at ordinaryong mamamayan na nais masilayan ang tinaguriang janitor na nagligtas ng Crown Tower. Nang tawagin ang kanyang pangalan, marahang umakyat si Ernesto sa entablado. Suot lamang niya ang maayos na polo at pantalon na inihiram pa ng kanyang kapatid. Ramdam niya ang bigat ng bawat matang nakatingin sa kanya. Si Ernesto de la Cruz, wika ng alkalde, ay patunay na ang tunay na galing at malasakit ay hindi nasusukat sa diploma o titulo. Ang kanyang katapangan at determinasyon ang naging dahilan upang muling mabuhay ang isang proyektong sinuko na ng mga eksperto. Ngayon, siya ay ating kikilalanin bilang huwarang mamamayan. Nagpalakpakan ang lahat at may ilan pangang naluha. Tumayo si Ernesto sa harap ng mikropono. Nanginginig ang kanyang kamay. Maraming salamat po, panimula niya. Hindi ko po inakalang darating ang araw na tatayo ako rito. Ako po ay isang simpleng janitor lamang. Ngunit natutunan ko na hindi pala hadlang ang pagiging ordinaryo para makagawa ng pambihirang bagay. Ang kailangan lang ay puso at malasakit. Tahimik ang lahat habang nagsasalita siya. Ginawa ko po ito hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa bawat trabahador na nawalan ng pag-asa. Ginawa ko ito para ipakita na walang maliit na tao kapag ang puso ay handang magsakripisyo. Ang Crown Tower ay hindi lamang gusali, kundi simbolo ng ating pagkakaisa at tapang.
Nagpalakpakan muli ang lahat, mas malakas kaysa una. Ang ilang mamamahayag ay agad naglabas ng headline. Janitor pinaranalan sa City Hall, inspirasyon ng lahat. Pagbalik nila sa site ng Crown Tower, sinalubong sila ng mga trabahador na may dalang banner na may nakasulat, "Salamat Ernesto, ikaw ang aming haligi." Halos maluha si Ernesto sa tagpong iyon. Hindi niya akalaing ang mga taong minsang nawalan ng tiwala sa kanya ay ngayon ay tinitingala na siya. Ngunit hindi lang lokal ang pagkilala kay Ernesto. Sa mga sumunod na linggo, may mga banyagang mamamahayag na dumating upang kunin ang kanyang kwento. May isang artikulo mula sa isang kilalang international magazine na nagsabing, "From Janitor to Builder, the man who defied the odds." Mayroon ding documentary crew na nagpunta upang itampok ang kanyang buhay at ang muling pagkakatayo ng gusali. Ernesto, tanong ng isang banyagang mamamahayag, "What drives you to continue despite all the ridicule and challenges?" Napaisip siya sandali bago sumagot, "Because I believe no one is too small to make a big change. If you have the courage to stand, even when everyone laughs at you, then you've already won." At muli umani siya ng palakpakan. Habang lumalawak ang kanyang pangalan, dumami rin ang mga taong lumapit para magpasalamat. May isang dating empleyado na lumapit at nagsabi, "Ernesto, salamat sa iyo. Dahil bumangon ulit ang kumpanya, nakabalik ako sa trabaho. Nabigyan ng bagong pag-asa ang pamilya ko." Ngumiti siya at tumugon, "Hindi ako nag-iisa. Lahat tayo ang dahilan kung bakit buhay pa ang Crown Tower." Sa kumpanya, nagbago na rin ang ihip ng hangin. Ang dating malamig na tingin kay Ernesto ay napalitan ng respeto at paghanga. Ang mga manager na dati minamaliit siya ay ngayon nakikipagkamay at humihingi ng payo. Maging si Mr. Delgado ay halos hindi makapaniwala sa nangyari. "Ernesto," sabi niya isang gabi habang nakatingin sa gusali, "ikaw ang nagligtas hindi lang sa kumpanya kundi pati sa akin. Kung wala ka, baka wala na ako ngayon." Ngumiti si Ernesto, "Sir, wala pong dapat ipagpasalamat. Ang ginawa ko ay para sa lahat at sa totoo lang, kung hindi rin sa mga taong naniwala sa akin, wala akong magagawa." Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri at pagkilala, nanatili pa ring payak si Ernesto. Hindi niya iniwan ang kanyang trabaho bilang janitor. Sa halip, mas lalo niyang minahal ito. "Dito ako nagsimula," madalas niyan sabihin. "At kahit saan ako makarating, hindi ko ikahihiya ang pagiging janitor." At habang patuloy nilang tinatapos ang Crown Tower, hindi lamang gusali ang nakikita ng mga tao. Nakikita nila ang isang kwento ng pag-asa, isang taong minsan ay tinawanan, ngunit ngayon ay kinikilalang inspirasyon. Sa bawat palakpakan, sa bawat ngiti ng mga taong lumalapit, malinaw ang mensahe. Hindi kailanman matutukoy ng titulo o estado ang tunay na halaga ng tao. Sapagkat minsan, ang isang janitor ay maaaring maging haligi ng pagbabago, hindi lamang sa isang gusali, kundi sa buong lipunan.